Usapang kalibugan na may aral. Let's welcome Hazel and Wim! Yay! Hello guys! Hello sa inyo guys. Hazel and Wim po. Bakit Wim pangalan mo? Mali po. Wim po, call sign po talaga namin yun. Walang iwanan, mahal. Ay. Ang totoong pangalan niya po ay Boss Choi, Holy Father, and JM po sa totoong buhay. Tatlo pangalan mo? Opo. Buo yun? Ay, hindi po. Holy Father din. Magkaiba-ibang ano po, yung Holy Father po sa gaming, Boss Choi, parang doon po yung nagkakilala kami. Okay. Ngayon po kasi yung ginagawa ko, gaming na. So yung, kumbaga ano yan parang si Jowa yan kumbaga Tito Vin siya sa pag-vlogging, Mr. Character siya sa pagsasayaw, may segment. Opo. So JM kasi totoong buhay. Opo. Si Holy Father yung gaming. Opo. Tapos yung Boss Choi, yung Kung saan po kami nagkakilala, yung makulit po na... yun yung parang as content YouTube. creator. Okay. Pero ikaw, Hazel ka talaga. Hazel Grace po talaga. Hazel Grace. Oh my gosh. So, alam niyo ba guys, ako talaga yung nag-invite sa kanila dito. Thank Kasi di ba, nakafollow na rin talaga ako kay Hazel noon, ganyan. And naano kasi ako sa love story nila, medyo na-update ako ng very light, pero mamaya ikukwento po nila yun. Ganun ko po sila nakilala. Ako yung nag-PM sa kanila. Pero ako, saan niyo ba ako nakilala as Mami Oni? Siyempre, internet. Sa akin po, sa lahat. Nung nalala ko po na-notice niyo po ako dun sa yung gusto ko tequila. Ah. po ako ng TikTok na Oo. Tapos parang camera pa yung ginamit mo, di ba? Opo. Na quality. Opo, effort pa po ng bongga. Oo, kaya trending siya. Tapos parang sa pool ka ata. Opo, naligo pa po ako sa pool nun. Sa akin naman po, halos lahat naman po siguro naman nag-i-scroll sa TikTok, YouTube, FB. Posibleng di pa kilala yung Toro Pam. Oo nga, kasi nga alam nyo naman, papansin kami. Di ba? Actually, first time lang din natin nagkausap ngayon. Opo. Tsaka nagkasama, di ba? Opo. Anong naramdaman nyo nung in-invite ko kayo dito sa ano? Kanina po, CR po ako ng CR. Kasi Bakit? akala ko, taing-tae ako, ganun. Ang ganda babae na ito si Hazel, pero sira ang tiyan. Pero sabi ng makeup artist, sabi, hindi ka na si CR. Kasi pagpasok ko sa CR, hindi naman ako napupupo. Parang butterfly siya pag kinakabahan. So, kinakabahan po kasi ako. Kasi syempre, Mami Oni na. Tapos, alas 6 po ako nag-prepare. Gising na po ako, alas 6 pa lang ng umaga. Ba't kayo late? Kasi po ito, kumain pa po ng Hoday. Ang plano niya pang umalis doon is alas 6 pa po. Sabi ko, loko ka, malilate na naman tayo. Kasi ito, best in late po talaga siya lagi. Sira na naman ako. Tapos po, sabi niya sa akin, sabi ko, Wim, aalis tayo alauna ha. Sabi niya, bakit alauna? Hindi dapat alauna. Hindi, malilate tayo, sabi ko sa kanya. Kaya umalis kami ng alas 2. Kasi nga nag-wake up ako. Siyempre, alauna kasi Filipino time. Di ba? Okay. Simula pala mag-aaway agad talaga sila. Pero guys, alam nyo, napakadami kasi ninyong followers sa TikTok, di ba? Baka po pwede namang ma-share nyo sa amin, paano ba kayo nagkakilala? Kasi ako medyo may idea ko eh. Ang alam ko lang is nababash kayo, na ang bata pa niya noon, tapos nagjowaan kayo, tapos pila nagkaanak. Pero paano ba yung galing sa inyo? Paano kayo nagsimula? Like, paano kayo nagkakilala? Ako po kasi nagti-TikTok lang po ako kasi nga pandemic. Tapos dinawait niya po yung banyo pin ko na, yung umuungol po ako. Dinawait mo ba, Daddy? Dinuwit ko lang. Nag-scroll lang kasi ako noon. Tapos sabi ko, uy, maganda to Parang deserve ako nito I-do it ko nga to. Parang katuwaan lang po, dinuwit ko lang na parang, kunwari, ganito, ganyan. Tapos yun po, parang siniship po kami ng mga viewers. Tapos pinagyabang niya po kasi agad na, ex ko yan, sabi niya Kasi sabi sa mga comment, kasi meron po siyang matagal na content na umiiyak siya about ML player. Kasi Lagi po ako nag-ML, so ako yung pinagbintangan doon. Na ikaw yung ex daw. Opo. Pinagpalit po kasi ako nung dating ex-boyfriend ko sa ML. Kasi nga syempre pandemic nun. So, iyak ako, bakit ganyan kayo mga lalaki? Ganon. Tapos, so pinagbintangan po siya. Pero po, ang totoo po niyan, hindi ko po talaga siya ex. Taga Mindanao po siya, taga Mindoro po ako. So, Luzon po ako, siya po Mindanao. Mindanao. Akala po ng iba, ang Mindoro po is Mindanao. Oo. Lalo sa mga taong katulad kung tatanga-tanga, hindi kami basta isa lang yan, parang ganon. Pero ilang taon ka nun? 16 po. Ikaw?
16, 17. Parehas kayong minor. Parehas pa kayong mga bata. Opo. So ngayon, nung nagkakilala na, nag-collab na, di ba? Hindi Ganyan yung... pa po. Parang nag-indie film po ako. Okay. Tapos naghiwalay po kami ng 2 months. Pero hindi naman po kami. Parang di na tayo nagkakausap for 2 months. Wala lang kasi po, oo. Meron po siyang nakasama bigla na Hala. pogi. Syempre ano magagawa ko, 1 linggo pa lang kami magkakilala. Pero nalaman ko po bakla pala yung pogi na yon. At chinat niya na ako ulit. Buti na lang, bading. Diba? Buti na lang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Opo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Pero nagkaroon kayo ng first baby ninyo. Anong edad? 19 years old po ako. Oo, 19 lang. Sa legal age na rin pala din kayo. Ako po 20. Pero po, biglaan po talaga nun. Kasi po, 5 months ko na pong nalaman na buntis po ako. Tapos ang dami mo nang nainom na gamot kasi parang kinulam daw, ginanto ganyan, sumakit lang yung tiyan, ganito ganyan. Ang dami na pong nainom na gamot, lahat-lahat, ilang ospital lang sinugudan, ganito ganyan. Tapos yun, Tsaka lang nalaman. Siyempre, Tsaka lang pag ano nalaman. kasi, di ba, gusto nyo umupo sa tabi mo. Tapos, after nun, anong nangyari? Nagsama na kayo. Kasi, sabi, Mindanao, paano yun? Sino naglipat? Sino nag-adjust? ako po, kasi po nung time na yun parang napapagod na din ako sa pagko-content, ganito ganyan. Oo. Tapos nagsabi po ako na punta ako dyan December. Tapos yun na po, pagpunta naman, nagkita kami, ganito ganyan, content. Syempre, support din yung mga viewers. Tapos, syempre, nakakapagbigay din ng trabaho kapag Opo. marami sumusuporta sa atin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy Opo, na. hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Pero di ba, parang may time na bigla pang naghiwalay kayo. So, parang naglipat ka pa ng bahay. Opo. Di ba? May ganun nangyari. Opo. May ganun po nang... So, ano yun? Bakit? Akala ko ba, walang iwanan mahal. O bakit gano'n? Parang ano kasi, ikaw na magwento. Para sa akin po kasi yung wala iwanan mahal. Kaya ko naman po panindigan. Ewan ko lang sa isa dyan. Alam niyo naman pag mga babae, di ba? So, oo, walang iwanan nga mahal. Mag-i-stay ka ba sa taong ikaw lang ang bumubuhay? Papanindigan mo pa ba yon? So, nagkaroon kayo ng ganong issue nung Yes panahon na po. yun. Okay. Halos ako po yung bumuhat ng pamilya namin. Nung halos ikaw lang talaga. Ako lang po Yan talaga. talaga, As okay. in, parang ilang years po yun. Naiyak ako. Mula po, bata po kami, mula po sa mga kaibigan niya, mula po sa, nanganak po ako. Kasi nagka-postpartum ka. Opo, hanggang sa, ang dami kong problema, hanggang sa Nag-business pinagtulungan ka ako pa. ng mga friend ko, or binitray ako ng mga taong malalapit sa akin. Buhat ko po lahat. At siya, parang wala lang sa kanya. Ako, umiiyak ako, ganun. Siya, kailangan niya mag-focus sa streaming. Kasi nung time po na yon, nagpapakilala po siya as Holy Father. Bago pa lang. Hindi pa po siya kumikita. Naiintindihan ko naman po yun. Pero yung pag-iintindi ko po nung time na yun, sumabog talaga po ako ng todo. Yung parang nasagad po ako. Napagod. Kasi sa Yes dami ding mga obligasyon na Yes. ikaw lang mag-isa. As in, Wala din po patong-patong matulong. po. Parang nagsisimula pa po kasi ako nun sa streaming. Parang wala talagang pumapasok. Parang puyat lang, pagod lang talaga. Sa simula kasi talaga, Opo. yun ang, di ba? Lagi namang ganun eh. Talaga, kahit sa pagnenegosyo talagang puro palabas lang lahat. Parang Opo. ganun siya. Simula pa nun nung negosyo ko, din biglang bumagsak. Karoon ng dilubyo, ganun. Tapos ako lang po talaga, as in, ako lang. Kaya parang, ako na lang pala eh. Maghiwalay muna tayo. Then, nagbalikan po kami. Nagbalikan din kayo. Hindi no? naman tumagal ng buwan yun or 2 linggo. Parang Nag-usap din kayo araw kaagad. lang. Opo. So yung pag-uusap nyo, sino nag-initiate? Sino nag-push na mag-usap tayo ulit? Ako po. Kasi parang may nag-propose sa akin. Okay lang ba, Daddy? Sige. Sa kasal. Then, gusto nung lalaki na anak ko ay ibahin na yung apelido kasi hindi naman kami kasal ni JM. So, nag-uusap kami about doon. Hindi siya pumayag. Tapos, ayun, nagbalikan po kami. Siyempre, ba't ako papayag? Anak ko yun eh. Pero, so ibig sabihin, nagkaroon ng ibang may gusto sa'yo, na gusto kayong panindigan. Opo. Tapos, sinabi mo sa kanya, syempre as a father, may karapatan ka doon sa, di ba, ikaw ang nakapirma sa birth Opo. certificate eh. So, nung nag-usap kayo, nagkaroon ulit ng way na magkasundo ulit kayo. Then, after nun, syempre, yung problema nyo, paano siya nasolusyonan na, bakit ako lang lahat? Paano nangyari? Naging tulungan na kayo? Parang, Meron pong tumulong sa aming couple, Church of Christ. Opo. Doon po nagbago lahat ng pananaw namin sa isa't isa. Parang tinuruan po kami kung paano po ba talaga mag-handle ng isang relasyon. Kasi po, nagsimula po kasi kami sa work. Ayan, tapos work lang, ganon. So,
hindi pa namin alam na bigla po kami sa lahat. Parang, andyan na yung money, andyan na lahat. Social media, mabilis lang kumita. Pero wala pa po kami, hindi pa pala ready yung katawan namin, yung utak namin sa lahat ng mga obligasyon na ibibigay sa amin sa pagkakataon na ginawa namin tong sistemang to. So, tinuruan po kami kung paano po namin i-handle lahat. To the point na yun, tuwan-tuwa po kami ni JM. Kasi mas nagkaayos tayo. At nagkaroon ulit kami ng pangalawang anak. Para pahiwalay na di ba? Tapos naging ayos pa. Alam, sa totoo lang, masasabi ko talaga na marirelate ko yung nangyari sa akin kay Hazel tsaka sa'yo, sa unang father ng baby ko. Ang pinagkaiba lang is yung sa inyo, na-surpass nyo. Kasi yung pakiramdam kasi noon bilang babae na ikaw ang nanganak ka na nga, tas yung katawan mo hindi na katulad ng dati, tas parang ang dami mo na insecurity sa mukha mo, sa katawan mo, kasi malaking pagbabago eh. Tapos na nangyari, naalala ko dati na nagsasayaw ako, tapos panty na nga ako sa gimikan, tapos uuwi ako, tapos matatanong pa sa akin yung tatay ng anak ko, si Tatay Elon, wala kang dalang pagkain? Parang na-feel ko na may anak na ako, may isa pa akong anak. May ganun siyang pakiramdam na, tangina, paano? Parang apagod na ako. Tapos hanggang sa yung pagbubuntis ko din, nagka-problema din yun kasi parang lahat ng family ko nun gustong ipalaglag si Tyronia. Pero pumasok din kami sa CFC, Couples for Christ. Ganyan din, tumulong din sila na napaka-swerte ninyo na kahit sabi mo sa murang edad, nagkaroon agad kayo ng ganyang blessing. Kasi napakadami pala talaga na pamilyang Pilipino, mag-aasawang Pilipino na wala talaga silang, hindi sila magkaanak. Talaga nasa tamang edad na, nasa tamang pera naman na, financially stable lahat, pero hindi nabibigyan. Kasi diba sobrang grabe yung blessing na magkaroon ng anak. May ganun tayong feeling na parang, ito yung totoong yaman eh. Pag andyan ka lang, makulit lang sila. Diba? Yung ganun, yung wala siyang kapantay. Yung ganung pakiramdam, parang feeling mo talaga ang yaman-yaman mo. Pero after nun, pumunta ka sa totoong mundo eh. Magtatrabaho ko ulit. Pero yung makapag-slow down ka sa buhay, hayaan mo lang yung mga anak mo, tapos nakatunganga ka lang, yung wala ka munang iintindihin, yun ang totoong, mayaman ako. Kasi hindi lahat meron nito. Diba? At saka sa totoo lang, yung oras na wala kang gagawin para magtrabaho, ilalaan mo lang sa ganung bagay. Kailangan talaga nakapagtrabaho ka ng may ipon ka, kasi kung wala kang ipon, di mo magagawin tumunganga lang kasama anak mo. Yung mag-chill lang kayo. Diba? Ganun yung nakikita ko na siguro dun talaga kayo sinubok. No? Ang bilis kasi kaagad eh. Ilang months ba kayo na mag-jowa bago ka nabuntis? Parang magto 2 years Hindi na naman kami nag-jowa talaga eh. Parang mutual understanding na muna sa Parang, una. Walang official. Collab lang talaga. Tapos, hindi ko alam bakit. Paano ba? Collab pero I love you ka sa mga chat, pambira. Pagmamahal yun. Hindi po kasi, yung I love you kasi, loves you po, LUVSYOU. Yun po yung loves you ko sa mga fans ko. Akala ko kasi fans ko siya. Fans? Inassume niya po na I love you yun. Ang sweet-sweet natin sa usapan natin, tapos lalabsyuhan mo ko pag matutulog. Eh, siyempre maglalabsyu to ako. Wait lang, balik tayo sa bandang simula Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Ang ano po kasi nun... Yung nahuhulog ka na. Siyempre, collab lang ang una eh. Opo. Sa amin talaga, una, dumadaan siya sa FYP, parang naiiba po siya lagi, parang simpleng babae lang. Na napakaganda. Opo. Aminin mo talaga, kahit ngayon ang mukha talaga na Hazel iba. May lahi ka ba? Wala po, adopted po ako, so hindi ko alam. Okay. So wala rin gawa sa mukha mo? Ilong lang. Pero kahit before di ba? Talagang face card talaga si bakla. Mataas pa rin naman po ilong ko before, kaso nagpa-high ko lang ako. Bumagsak, ganun. So, kasi habang tumatanda tayo, tumataba tayo, lulaki ilong din natin, lumalaki, ganun yun eh. Pero yung talagang Hazel na sinasabi nila na era mo na nagsisimula ka pa ng pandemic, grabe talaga face card mo talaga noon. Kahit ngayon pa din naman din, magkaiba nga lang yung dati sa ngayon. Kasi before talaga parang parang very baby pa. Di ba? Yun na-attract ka talaga sa kanya. Na-attract, parang naiiba to. Kumbaga, yung lahat, sobrang revealing ng mga damit, ganito, ganyan. Arayan mo siya. Tapos, siya naman po, parang naka-jacket lang, parang naka-t-shirt lang. Parang, nakastandard sabi ko, eto, pang ano to, ito dapat pinapakilala sa magulang ko. Ito dapat. Kasi may kalandian po siya dati. Ay, tangina. Tiga mo. Lagi po siya. May love story natin to. Lagi pong nakapante yung kalandian niya. Ay! Lagi nakapante? Ano ba yan? Tapos walang bra, ganun. Yung kinukwento niya sa akin. Tapos kami collab lang kasi. Tapos yung kalandian niya lagi nakapante, lagi nakabra. Tapos pinapanood niya lagi. Siyempre, pipikit ka pa. Siyempre, wala pa naman tayo nun Tapos, bakit ako yung pinili? Nagulat ako kasi habang nagko-collab kami, marami siyang babae. Ay. Uy, wala akong ginawa doon. Parang Ako kumbaga rin mga naman po. Kachat-chat lang, sweet-sweet lang. Habang nagko-collab din po kami, marami rin po sa akin naliligaw. Ano, ikaw lang? Oo. Alam, ikaw lang Pero ano nagustuhan mo sa kanya?
Di ko na po alam kasi po nagkaroon po kami ng indie film parehas. Oo. Tapos syempre pag ikaw lagi-lagi mo nakakasama yung lalaki, parang unti-unti Kumbaga, na-develop ka na lang pala talaga. Pero alam niyo po, ang pinaka nagustuhan ko po talaga sa kanya nung una, alam ko po talaga na meron siyang sense of responsibilities. Tapos alam kong kaya niya ako in the future. Buhayin. Okay. Opo. Yun po talaga yung ano. Tsaka may pangarap po kasi kami dati na pangarap namin na maging vlogger, ganun pangarap namin maging couple vlogging. Pero kahit hindi natupad yun na magkaroon kami ng couple vlogging, parehas naman po kami nag-grow. So, speaking of sense of responsibility na meron siya, eto na, nagka-problem kayo, tapos dumating na yung time na nag-okay na, parang kumita na yung pagiging streamer mo, di ba? So, nakabawi ka na sa kanya. Opo. Hindi pa? Ang ano po kasi nun, kaya po talaga ako parang naging responsable na sa mga gantong bayarin, ganto ganyan. Nagkaaway din po kami. Tapos sinabi, parang iniwan niya po sa akin lahat ng responsibilidad, lahat ng mga kailangan bayaran, ganto ganyan. Ayusin mo yan lahat. Sabi ko, hindi pwede to. Kailangan ko kailangan ko patunayan sa kanya kasi kahit galit po ako sa kanya, syempre yung ego ko po as lalaki, as tatay ng mga anak namin, kailangan ko ding mapatunayan na kaya ko. So, ginawa ko po talagang nag-live lang ako nung nag-live, sinipagan ko lang po, ginalingan ko lang. Tapos gulat po siya pag uwi niya po sa bahay namin. Bayad na lahat. Bayad na lahat. Ang ginawa ko po kasi parang 2 days bayaran na. Umalis po ako. Umuwi Dahil siya sa ng talaga, probinsya. bala na, parang ganun. Tapos parang nagulat siya kinabukasan may gumiging sa kanya. Boss Choy, bayad na po ng ganito, bayad na ng kuryente, ganun. Pinaranas ko po sa kanya kung ano po yung nararanasan ko every month na sisingilin ako. Kasi hindi niya po naranasan yun. Nung naranasan niya po yun, parang, ayun, unti-unti na po ano na po kami ng bill. O sige, ako na sa bahay, ako na sa kuryente, ganun. Ano na po kami, split na kami ng bill. Hanggang sa kumikita na siya ng todo, hanggang sa unti-unti po, nagiging sa kanya na po lahat. Ng responsibilidad. So, hindi ka nagsising, naglayas ka. Pero alam mo, sabi nga nila, di ba, na isang blessing sa isang lalaki ang isang tamad na babae. Kasi minsan, ang lalaki, kailangan talaga pa niya ng push. Kaya nga din sinasabi nila na isang lalaki na successful, mayroong laging babae behind that, yung asawa niya. Opo. Lagi po talaga akong push ng push sa kanya, as in, kahit sa pagko-COD-M niya dati. Kasi po, nagkaroon po kami ng JM cell. Then, nawala po yun. Parang nalulung po siya sa ML, nalulung po siya sa COD. Talagang Opo, naano ka na sa laro. Parang di ko na po siya kayang iwasan. Parang part na siya ng buhay ko. Talagang As in kailangan po, ko pumindot. Kahit Parang buntis po ako, yun po yung talagang iniisip niya. Lagi lang siya laro-laro. Tapos sabi ko, what if kaya bumili ako ng computer, mag-stream ka, doon. Tsaka siya napunta doon. Doon. Okay. Oo nga naman. Kasi kung yun yung hilig mo, bakit hindi mo siya i-monetize, diba? Opo. Kasi may kita na rin sa pagiging streamer. Opo. Diba? Pangalan ka na rin naman na. May followers din naman din kayo, diba? Opo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. So, ikaw ang nag-support ng computer, Opo. ng ganito, ng ganyan. Lahat po. Lahat po. Lahat. Computer, iPad, cellphone. When we talk about diagnosing addiction, ang first step natin dyan is to consult a professional. No? So we can go either to a psychologist or a psychiatrist to confirm if a person or if you are suffering from generally addiction. No? Pero ang galing kasi nasurpass nyo yung isa sa pinakamatindi na magiging problema ng isang couple. Sabi nga nila, diba, dalawang bagay. Huwag kayo mag-aaway sa at sa pera. Pero yung pera kasi, lalo na pag yung pressure, may anak. Yun po, sa sex Iba. nag-aaway Ibang-iba din po talaga. kami. Okay. Lagi po kunwari, puyat lagi si Wim. So, di niya na nabibigay. Ay, grabe naman si Wim naman. Ang damot naman pala. Okay. Kailan ba masasabi ng isang babae para sa'yo, Hazel, kung dapat na bang iwan ang lalaki o dapat pang kapitan? Ako kasi, dapat nang iwan yung lalaki kung hindi naman natututo. Dapat mong kapitan yung lalaki kung kaya namang maniwala sa'yo hanggang dulo at kaya namang sumunod sa'yo. Kasi kung hindi susunod sa'yo yung lalaki, wala mangyayari. Kasi ang babae, utak lang yan eh. Pero ang lalaki talaga, sila talaga yung gagalaw ng lahat and all. Kasi ako po, Miss Tony, may sarili naman po ako eh. May sarili naman po akong business, may sarili po ako sa lahat. Pero si Wim kasi, ang gusto ko, siya rin meron din. Parang hindi kami mapahiya sa magulang ko. Kasi po yung magulang ko talaga, lagi siyang china-challenge. Lagi po siyang inaaway. Basta maliit ang tingin sa kanya ng magulang ko. Simulat sa pool pa lang po. So, isa rin po yun sa gusto kong ma-challenge siya na hindi dapat ako nagkamali ng pinili.
mula sa umpisa pa lang, yun po yung paniniwala ko sa lahat. Kasi, Pero kung, di ba ang anak ninyo ay dalawang lalaki? Opo. Kung magkakaroon kayo ng anak na babae, tingin mo challenge siya rin, gagano na yung magiging partner niya. Tulad ng ginawa ng family ni Hazel sa'yo. Hindi po. Kunyari, may anak ka ng babae tapos may asawa na siya lalaki. I-challenge nyo ba yung asawa na lalaki ng Pag bata pa po sila, batukan ko na agad. hindi mo muna hahayaan. kasi yung magulang ko po talaga, very supportive sa akin. Parang halos lahat ng gusto Tapos, mo. mula pagkabata po ako hanggang pagkalaki po, sobrang spoiled po talaga ako. So lumaki ka talagang spoiled. Yes. Pero ito kasi syempre pagkakaiba at pag tumatanda ka kasi tayo, naiintindihan natin yung parents natin. Kaya ang tinatanong ko, kung magkakaroon ka ng anak na babae, kayo, kahit sa yung tamang edad, hindi man tulad ng sa inyo na sobrang bata, tamang edad na. Pag yung lalaki ba na yon, nakikita mo na yung anak mong babae, trabaho ng trabaho. Tapos yung lalaki is na-addict din sa games, isa-challenge mo rin ba siya? Tulad ng pag-challenge Baka siya. ganun din po yung Diba? So ngayon, naiintindihan Opo. natin kung bakit. Kasi Opo. meron pala. May galing pala si Wim. Kaya pala ni Wim, diba? Kailangan din talaga ng push. At ang tawag doon ay tough love. Kasi sometimes din sa ating mga babae ang mahirap, nai-spoil din natin yung tao. Di ba? Sasabihin natin, ganito ako sa'yo, ganito, ganyan. Tapos bukas ulit, yan ulit. Hayaan mo ulit yun. Tapos ganun ulit yung gagawin ng lalaki. Tapos mag-inarte ka ulit, iiyak ka, hayaan mo ulit yan. Hindi ka gumawa ng ultimatum. Kaya minsan na nangyayari din sa ating mga babae, pag tayo ay masyadong nagmamahal o nang-i-spoil na ng partner, parang ang nangyayari is, we deserve what we tolerate. Tinolerate mo Maging tamad sa tabi mo Kaya ayan, deserve mo, umiyak ka talaga kasi paulit-ulit ka. Kaya no time na yun talaga, napuno ka na. Yun na yung talagang naging siguro napaisip mo na, oh my God, masisira na yung pamilya namin. Pero unexpected kasi bakit nagbuntis agad kayo ng pangalawa? Agad-agad na, nasundan. Wala lang, wish na wish nyo lang. Hindi ko alam. O planado? Gigil lang siguro. Ay, Diyos ko po, gigil na pala siya. Kasi nagkaayos po Kumbaga, malaking away po yung nasolve. Parang ganun. Parang mas ginalingan niya po ng todo yun. Ayun, nakabuo po kami ng pangalawa. So, ang difference ng hobby sa addiction is that when we were growing up, may mga iba-iba tayong hobby, may mga iba-iba tayong interests, kumbaga. Naging interesado tayo, let's say, sa mga laruan, naging interested tayo sa iba't ibang bagay, And as we mature, as we grow, nag-iiba-iba din yung hobbies natin. Other hobbies naman, nagsistay, even from childhood to adulthood. But ang difference ng hobby versus addiction lies in si hobby, it doesn't really cause any problem. Okay? So, ang hobby, it is an activity that gives us pleasure. Somehow, it doesn't disrupt the other areas of our life. Versus the gaming addiction kasi, when we say addiction, so it is a mental health disorder, characterized by, kumbaga, it takes over one's life. Yung ating compulsion. Isang taong may gaming addiction na is already compelled. Ibig sabihin, wala na siyang control over doing that activity. When we're doing hobby kasi, may control pa din tayo. We schedule it after work, we schedule it after school. Meron siyang sariling time slot sa buhay natin. Si addiction, wala. Buong araw. People would spend their 24 hours just playing games. Pero sa pagbubuntis mo na to, nagkaroon ka ng problema Kasi lahat naman ng babae ganun nagkaka-problema kami sa mental health kasi nga postpartum, tapos may PCOS ka pa, 'di ba? Tapos maraming change siya, nagbabago sa katawan natin. At yun nga, nabaltaan ko din na kahit lalaki, of course, men's mental health matters too. Papaano yung mental health yung dalawa? Ako po naabot na po na parang ayoko na po sa lahat. Parang nagkukulong na lang po ako. Nagkukulong na lang po ako sa aparador. Nagtatago na lang po ako sa ilalim ng kama. Parang ayoko Bakit? na po. Ano ko sa'yo, pero sa aparador ka nagtago. Parang may bumubulong na sa akin. Okay. Na parang halos ngayon lang po ulit ako nakalapit sa mga anak ko kasi parang ang gusto ng isip ko, tanggalan mo ng ulo yung anak mo. Sobrang hirap po kasi bilang isang ina, ang hirap na hindi mo naaalagaan yung mga anak mo kasi dahil sa mental health mo. Yung mga tao namang sumira ng mental health ko, nakikita mo sobrang saya nila. Samantalang yung akin, sobrang nahihirapan po ako na dahan-dahan po yung proseso. Pero ako, na-realize ko habang tumatagal, kahit sabihin natin na, ayan, eto, mai-stress ka na naman, madidepress ka na naman, tapos babangon ka na naman. Pagbangon
pagbangon mo, may mangi-stress na naman sa'yo. Ngayon po, natuto po ako na labanan na lang. Ayoko na parang gusto ko na lang kumulong sa kwarto, kumulong sa ganyan. Kasi sobrang hirap kasi tumahimik ako Tumahimik ako dahil sa anxiety ko. Ang hirap niya pong labanan. Yes. To the point na gusto ko nang na gano'n na ayoko na. Ito laging sinasabi niya sa akin na, wag, andito kami ng mga anak mo. Kasi ako po, dumating po sa point na sobrang hinang-hina ko na. Sobra na po. Parang hindi ko na kinakaya. Dahil sa mga tao. Kasi syempre, hindi ko alam sobrang dami talaga kasi talaga nilang sinasabi. Sobra, di ba? Sobrang bigat po na hanggang ngayon, dala-dala ko pa yung trauma. Pero lagi na lang po ako nagpe-pray ngayon hanggang sa naging okay naman na po. Kaya nga, kwento ko po sa inyo kanina na ngayon po, nagbe-bake po ako kahit minsan nasusunog yung bake ko kasi napapascroll ako habang nagbe-bake kasi ang tagal-tagal. Nagbe-bake po ako ngayon, nagluluto. Parang hindi ko na po pinupokusan ngayon yung mga tauhan ko kasi yung mga tauhan ko kaya naman na nilang i-focus sa business ko. So ngayon po talaga ako bumabawi sa sarili ko, bumabawi sa pamilya ko. Ngayong taon lang po talaga. At least there's progress. Kesa yung matagal na ganun tayo. At ilang taon na yung anak mo? 3 years na po ngayon. Parang yung 3 taon na yun, sobrang naging walang kwenta akong ina sa kanila. Walang perfect, pero walang kwenta. Unang-una ikaw nagbigay ng voice sa mga yun. At ang postpartum kasi, at least 2 years yan At pag minsan, pag hindi agad gumagaling, mas matagal pa. Lalo na, iba kasi ang generations nyo Talagang exposed talaga kay social media. At kayo ay reachable ng mga tao. Kahit hindi nyo lang friends sa FB, mababasa nyo ang mga gusto nilang sabihin na walang kwenta. Siya, may mental health problem siya noon. Kasama ka din niya. Siyempre, kung nasisiraan ng partner mo, masisiraan ka din ng umiiyak din po siya kasama. Umiiyak ka din. Talagang pati ako, parang nababalo na kayo. Kalalaking tao mo, emotional ka. Ba't ka umiiyak? Sinasabi ko pa siya, sa ka na sarili din. ko. Opo, umiiyak. Nag-iiyakan na kami lagi. Kasi po, as lalaki, hindi naman po talaga uso sa lalaki na mag-iiyak-iyak ka dyan sa gilid-gilid. Nagpapasalamat naman po ako kasi kahit papano, meron po ako mga nakausap na mga, hindi ko naman kaibigan, may mga ibang tao na nakapag-open up po ako. At least, nalalabas. Kasi po, may mga kaibigan po akong CEO, mga kaibigan ko po na mga boss ko minsan. So, pag nagkikita kami, yung asawa nila, dinadala nila. So, yung asawa nila, kinakausap ni JM. So, doon po natututo si JM sa lahat. Doon na po siya natuto mangarap sa amin, sa pamilya namin, kasi ganito yun. So, where do we start with postpartum? This would start after delivery. Now, what would be our primary concerns? These are pain from the incision site sa CS or vaginal pain from the tahi nung sa vagina niya. Pangalawa would be lactation or yung breastfeeding. And lastly would be the emotional state ng mommy. So, doon papasok yung postpartum blues and postpartum depression. Now, with the pain, ang mga management lang natin dyan would be mga supportive treatment like pain relievers and then abdominal binder for the cesarean section. Pangalawa would be for the lactation naman is a good support system. There would be a difficulty of lactation when it comes to first-time moms. Syempre, they have no idea where to start. So, dapat talaga may mga kakilala or friends or relatives na tutulong sa kanila kung saan sila mag-uumpisa. And as doctors, andun din naman kami to guide them. And lastly, the very important one would be emotional state ng mommy. So with the emotional state of mommy, lagi silang nako-confuse na ano ba ang postpartum depression, ano ba ang postpartum blues. So let's start with the postpartum blues. Ang postpartum blues kasi usually starts 3 to 5 days after delivery and it would last 10 days now. Now, majority ng mood niya would be happiness, more on overjoyed talaga siya sa delivery niya, sa baby niya, and then sometimes malulungkot siya. And then after 10 days, okay na siya. But in postpartum depression, minimum of 2 weeks, which lasted for 2 years, ang majority ng mood niya ay sadness talaga. Hindi siya happy sa baby niya, hindi siya happy sa delivery niya, hindi siya happy sa lahat. Everything that surrounds her, hindi siya happy. So, those conditions, kailangan talaga ng good support system. Hindi lang basta't friends, hindi lang basta't family, dapat andoon yung partner para to support her, to guide her, to give her the idea, to give her na okay lahat. Yung pregnancy niya, yung baby niya, yung state of mind niya, and the whole state ng emotional being niya.
With regards to the postpartum depression, talagang kailangan natin dyan ng psychological counseling or ng psychiatrist para makatulong sa kanya. Sometimes, pwede na yung counseling but minsan nagbibigay na rin tayo ng gamot para makatulong talaga sa overall emotional being niya. Malaking bagay din kasing environment sa paligid mo, di ba? Kung sino yung makakasama mo, na magkukwento. Pero alam mo, Hazel, kasi lalo na ngayon, di ba, ginawa mong CEO yung sarili. Siya naman, ginawa niya na nasa gaming siya. Yung pag-gaming, grabe din yan Sobra. Yung matagal kang babad na ganon, nakaka-fucked up din yan. Tapos mga comments ganito, cellphone ka nga lang na matagal di ba? What more yung may ginagawa kang ganon. Ang dami ko din kilala ng mga gamers na parang nababaliw na. Totoo lang, di ba? Kahit may issue siya, may sarili ka ding issue. Sa ngayon po, ngayong year na, kunwari may issue po ako, wala siyang pakialam sa social media. Hindi niya pinapakita sa social media, ganito, ganyan. Hindi siya lumalaban sa kaaway ko. Hindi siya lumalaban. Hindi niya pinapakialaman. Pero, pag wala na pong camera, kinakausap niya na po ako na, kunwari patulog na kami, kamusta ka? Okay ka lang ba? Ganun po namin kinukomport. Pero, pagdating sa social media, parehas po kami, tingin sa amin ng mga tao, malakas kami. So, kung ano yung away niya doon sa stream niya, away niya lang yun. So, hindi po ako lumalaban. Pero po, pag end na po nung live niya, doon na po kakausapin ko siya, mali ka sa ganito, mali ka sa ganyan. Hindi ko naman po siya tinotolerate. Tapos ganun din po siya sa akin. Baga, pinag-uusapan nyo at kinokorek yung bawat isa in private na muna bago yung mga ibang bagay. So, nagiging maganda yung tandem nyo sa ganyan. Tsaka ang bata nyo pa, pero may ganun kayong talk. Diba? Usually yung ganyan, wala hiwalay na lang talaga Lalo ba may anak? Diyos ko po. Diba? Opo, minsan po nag-aasaran pa po kami. Yan, bobo mo kasi. Ginaganyan ko pa siya. At saka kasi, kaya si Hazel nag-breakdown na yan. Ako, nagsubok ako magnegosyo, diba, skincare. Nabaliw ako, bahala kayo dyan. Alam mo kung bakit? Passion ko talaga pag-iisang content creator. Pero nung sinubukan ko magnegosyo, which is dapat doon talaga tayo papunta. Kasi gusto natin maging boss, gusto natin na generational wealth na may babamana sa mga anak natin. Nakakasira ng ulo, Totoo po. Talagang garapalan talaga. Distri, reseller, kapwa mo CEO, tang ina. Sabi ko talaga, iba dito, siraan. Siraan talaga. Hatakan pa baba, wala talagang tulungan. Ganun talaga, as in konting kibot talaga, parang napatay ng tao. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, binigyan mo ng trabaho, kukupalin ka, nanakawan ka. Alam mo, nasa isip ko noon at naiintindihan ko habang tumatagal, pag may taong nangiiwan sa akin, nang talantado sa akin, nagnakaw or etc., umiiyak ako. Many times, nasaktan ako. Nung una lalo, grabe. As may mga pinapakulong pa ako, may mga ganda akong battles na hindi ko pinopost. Pero nung tumagal, naisip ko, sino ba ako? Ito, real talk Kung ikaw ba ay isang tao na walang kwenta, may manggagago ba sa'yo? Wala Wala naman kasi silang magpapala sa'yo. Totoo po. Pero kung ikaw ay nandito, at ikaw ay may mataas na goal, ikaw ay nag-improve na, nag-upgrade sa buhay, may mga taong gustong sumira niyan sa'yo. Kasi bakit mo sisirain ang isang taong sira na? Sabihin, nagiging maayos ka. Alam mo yon, ganun din kahit sa kaibigan mo. Diba? Kasi kahit hindi ka nagnenegosyo, kahit maging sikat ka lang, ganun din sila, diba? Wala pang usapang pera o trabaho yan. Bakit ka nila bilang sisiraan? Anong mapapala? Anong maano nila sa'yo kung sira ka? Pero kasi maayos ka Yun yung napansin ko na, oo nga bakit ako magagalit? Sa tingin mo ba, Hazel, this is the first time and the last time na may manggagago sa'yo? Hindi po. Marami pa yan. May mga darating pa ulit yan kasi i-expect mo yan sa mga taong gusto kong hilahin pababa. I-expect mo yan sa mga tao na andito ka Siyempre, kung gagago sa'yo, paano ka gagaguhin yan? Nagnakaw. Kung hindi ka may pera, walang mananakaw sa'yo. So, you are someone. You are something. Yun yung tumatak sa isip ko na kailangan ganito ko ito i-handle kasi ako'y nandito. At pinili ko maging CEO ako. Kasi kung pinili mo na maging simpleng tao ka lang, ay, walang gagago sa'yo. Diba? Wala nga sa'yo. Pinili mo din maging famous at tuloy-tuloy, may catch lang din talaga. Sa totoo lang po, lahat po ng kunwento yun nangyari na po sa alam mo, kahit hindi mo ko kinukwento sa akin yan, ramdam ko na agad sa luha mong ganyan kasi pinagdaanan ko din. Yes po. Sobrang hirap po. Pero wala ganun talaga At alam tatanggapin mo na lang talaga. Yes ganyan po. talaga. Oo. Kasi ako dati po nag-iisip ako, hindi, pag tapos na ito problema ko, tapos na ito, wala na problema. Hala, di ba siya tapos? May paparating ulit na bago. Okay. So, ganun pala yung life. Kailangan pala, tanggapin mo lang tanggapin yung problema. I-expect mo talaga na laging meron. Kasi,
That's how life is eh. Opo, Diba? solusyonan Totoo na po. lang. Oo. Lagi po ganyan po nangyayari. Pagkakatapos ka lang ng problema na to, meron naman. Yan talaga. Pero ngayon po, ma'am, hindi na po ako umiiyak or hindi na po Yes. ako natatakot sa problema. Minsan nga gumagawa na ako ng Ay, problema. putang ina. May sayad. As in, parang, ang Phantom yan. hindi, Ganyan. I mean, gusto ko na magkaroon ng malaking risk. Hindi, gets ko. Gumagawa ka ng isang bagay na nag-risk ka na ng ganito, may problema yan para Nagbibigay na ako ng malaking problema para pag Nasolusyonan mo na siya. nasolusyonan ko, mas magiging maayos. Oo. So, Kumbaga, ano yan eh, trabaho din talaga din ng boss yan eh. Yes. Alam mo yung ganyan mentality, wala pang problema, hinahanap mo na. Yes. Para maasikaso mo na. Kasi ako ganun ako eh, pag nandito ako, anong gagawin, anong ganito, hahanapin mo siya antayin dumating. Kumbaga, para align, medyo ganun kasi ang babae. Wim. Apa. Ano kami, multitasker kami, Yes. tsaka problematic. Kamusta po ang sex life ni Hazel tsaka ni Wim? araw-araw. Ay, araw. Oy! Sino yun? Araw-araw, minsan nga, ang sakit-sakit na, mom eh. Parang nagsusumbong na rin ako sa mga ano niya, sa mga followers niya na, grabe si Holy Father. Ay, oo nga. Tapos, alam niyo pa, Miss Tony, pag paggabi na or patulog na siya, natatakot na ako. Kasi, Kasi ganun nga po. pero ano yun, lahat naman yung, pumapayag ka naman na, o sige. Pero po, hindi na po kasi ako nagpa-family planning ngayon. So, Kaya ka natakot baka hindi, mabuntis ka. nagka-condom naman ako. Nagko-condom. So, yun ang ano nyo, ang family planning nyo is naka-condom kayo. Opo. Kaya sa kwarto okay. namin po, punong-puno po ng condom. Lahat ng flavor. Ay, putangin ng lahat yung flavor, kinompleto. Lahat po, may glow in the dark, chocolate. Ay, may glow in the dark pa. Kung putang gaano ina. kabait si Holy Father sa COD-M, sa gaming, ganun siya kagarapal Ay, sa kama. grabe. Aray ko. Diyos ko po, mapapaano ka talaga. Diyos ko. Pero masasabi niyo bang makulit at masaya? Masaya. Masaya ka naman sa performance ng iyong partner. Ano po kasi, Nakakapagod. nagiging aso siya, Ay. nagiging clown siya, nagiging joker siya. Iba-iba tema every night. So may mga costume na rin. Kurob. Parang wala akong maalalang ganyan ah. Dading, kanina nga pinagbali mo ako eh. Ay! Nahihiya ka. Sabi mo, ikukwento natin. Ano mo ginagawang mga ganyan? Tapos kanina, kahapon po, bilhan niya po ako ng napakaraming 90s. So nag-effort siya na mag-90s. Tsaka mga- perfume. Kailangan every night iba-iba yung scent ko, ganun. Ba't parang may manika ka naman sa bahay ninyo? Baka bading din to Iba po yung scent, ganun. Tapos lagi siya nagpapatugtog. Ano yung mga tugtog natin dyan, Wim? Sample naman. Hindi ko po alam. Para, baka bagay namin yung playlist nyo ni Vince. Di naman po, para sa YouTube lang yun. Yung mga lumalabas lang doon, yung mga sexy music. Okay. So, itatype lang natin is sexy music sa YouTube. Opo. At tapos mo yung playlist nila. Apo, yung kulay pula Yan po. eh, playlist na po yun eh. Tuloy-tuloy na yun. Buti eh. walang ads yung ano. Meron nga po Ay. eh. Pag ads, napapahinto po kami. Sabi ko, Oh, wait ano ba wait yan? Ba't di ka pa Skip ads mo, nag-subscribe? inix mo. Oo nga. Dati kasi binayaran mo na yun, di ba? Diba? Parang kagabi lang, di ba? May ads May kagabi. ads. Tsaka ano po, Miss Tony, nag-e-invest po kami talaga sa unan, sa punda, sa lahat. Nag-e-invest kami doon. Para komportable po sa pagtulog at yung, Sa pagtulog. yung romansa ng buhay. Kaya kailangan ano. Smooth. Tapos So, every 3 days, nagpapalit kami ng mga kutsyon lahat. bakit? Para ano? Basa. Ay, basa. Basa daw yung ano. Baka natapunan ng tubig kasi makukulit yung mga anak natin eh. Opo. Pero sa PCOS mo, naka-apekto ba yun sa life nyo? Hindi naman po. Isa din po yun kaya parang mas tinanggap na po namin na habang bata pa lang, okay lang na magkaanak na siya kasi ang nasa isip ko po nung time na yon, eto bata pa kami. Hayop Tapos ka? may PCOS po siya. Sabi ko, Kaya paano pala. pagdating po namin sa tamang edad, meron na kaming financial stable na, gano'n na, ganito, ganyan. Baka di na po siya magkaanak. Tapos, Actually, may mga ganun talaga nagsisisi, di ba? Yung may edad na. kasi po, yung kanya po, yung PCOS niya parang once a year, twice Ay, yung a year picos, lang. hindi picos, regla. Yung Oh, regular- kumbaga yun yung nga, part kasi yun ng yung- PCOS na umisa ka lang kaya hindi mo din alam na buntis ka kasi Yun po. paiba-iba. Once a year, Once twice a year. ganun lang po. So, parang sabi ko, baka pag edad nito ng mga 25, di na mabuntis. Paano na, huli na ang lahat? So, siguro kung ano nila ibibigay nila, kung makakabuo man kami nito, baka yun na yung sign talaga na. So,
So, yun din po. Yung sinasabi kasi ng ibang doktor, parang yung age mo, tas may PCOS ka pa. Pero iba naman din kasi, kahit ano, may nakakahabol pa eh. Ang ate ko, di ba? Diyos ko, nagkaanak pa sa wakas. Oo talaga. Pero hirap na hirap ang ate ko. Diyos ko, parang buong buhay niya, sinubukan niya magkaanak. Tas yung una niya pa naging baby is, di ba, nalaglag. 4 months yun, magpo 5 months. So, traumatic sa kanya yun. Tas lagi siyang kada Pasko. Dapat 6 years old na siya ngayon. Birthday, no? Ganun siya lagi ang ate ko eh. Kaya, siguro maagang binigay ang blessing sa inyo, di ba? So with PCOS, our criteria for polycystic ovarian syndrome would be polycystic ovaries and ultrasound, hyperandrogenism, which are yung mga buhok-buhok, hirsutism or acne, and then amenorrhea or hindi ka nagkakaroon ng mens for the last 6 months. The complications would be difficulty of having children kasi syempre hindi ka nga nagme-mens eh, mahihirapan ka talaga magbuntis. Pangalawa would be diabetes, and lastly would be ovarian cancer. Now, one of the primary causes for PCOS would be weight gain, and secondly would be psychological stress. Now, may mga iba kasing PCOS na hindi naman talaga sila nag-fit doon sa criteria na binanggit ko. Kasi doon sa criteria dapat 2 out of 3 para sabihin na may PCOS ka. May mga ibang women na polycystic ovaries lang sa ultrasound pero wala silang signs nung mga binanggit ko like mga bigote, acne, or hair sa mga face nila or sa abdomen. So, these are just a feature. Now, what are the management for this? Unang-una, we have to address yung weight gain. That's why we always tell them lifestyle change, where to start, no? Healthy diet, you exercise. Talagang our main line for PCOS would be lifestyle change. Pangalawa would be we have to regular your cycle, so through oral contraceptive pills, no? Tsaka natin siya maayos yung menses mo. And then pangatlo would be more on the control ng sugar. So, may mga supplements na what we call myo-inositol that would help normalize the sugar level. And then, aside from that, yung mga metformins, then these are medications to control the sugar as well. So, important talaga na maayos natin tong lahat ng PCOS, lalo na it's a common condition. Kasi even it's a common condition, the complications would matter also. Mainly, diabetes, ovarian cancer. So, magtatatlo pa kayo? Hindi na po. Bakit? Sa ngayon po, wala pa naman pong plano. Bakit? Pero ginagawa po namin yung proseso, pero wala pa po yung plano. Ginagawa. Gusto ko ginagawa lang namin yung proseso, pero wala pa kang plano mag-anak. Kaya lahat ng condom, lahat ng flavor, kinolekta talaga lahat. Anong favorite mong flavor sa Yung invisible po. Ay, putang ina. Ano yung flavor invisible? Pag sinuot mo po, transparent Kala ko na ba siya. chocolate? Ay, chocolate na ba? Oh, ano? Chocolate po. Pero habang tumatagal, 'di ba, sabi nila ang relasyon sa una sobrang init. Pag habang tumatagal daw, medyo sakto na lang. So, ibig sabihin kung araw-araw kayo ngayon, so dati mas madami o parehas lang? Ganun pa rin. 3 sa isang araw. Ay, 3 dati. Po, kasi wala pa naman po kami ginagawa eh. Oo. Talagang content lang, vlog lang, video lang. Eh, ngayon po, buong araw kami nasa social media, buong araw kami nag-work. Oo. Parang mga ngayon, mga 5 na lang, ganun. Uy, Ay. 5 sa isang buwan. Yung pwede pa. Ha? Sa isang linggo, sige. Sinungaling. Ayaw pa kasi aminin na araw-araw eh. Every other day, sige. Hindi. Nung nakaraan, tapos nung nakaraan. Magkasunod na 2 araw, tapos May pahinga daw. Hindi, baka sinasabi niya kasi yan. Nung nagpapapayat po kasi ako, pinigilan po ako nung doktor ko na hindi po kami dapat magsisex. Parang almost 3 months yun, daddy, wala kaming sex. Oh, bakit? Nung nagpapapayat po ako. May effect 'yon? Parang bawal po ata siya Bawal. mabuntis. Bawal po ako Yun po mabuntis. yun. Okay. Oo, Kasi okay. nagpapapayat po ako nun eh. Oo, dapat naman talaga kasi... Umiinom din po ako ng gamot, ganun. So, mahirap po. Kasi pag bila ka nabuntis, kawawa ang baby. Opo. Di ba maapektuhan pag nalagyan ng sabing gamot? Okay. Pero kayong dalawa, sa tagal yung magkasama, which is ilang years na po kayong dalawa? 5 years na po. Oh my God, 5 years na kayo. Para kami ni Jowa, mag-5 years na din kami. Totoo po. Yes. Si Papi, 10 years na sila ni Harvey next year. Ano yung pinaka-masasabi nyo na parang pinaka-the best na parang keme na pinagdaanan yung dalawa? Yung hindi nyo makakalimutan. Lagi namin tinatanong sa isa't isa yun. Ano yun? Yun lagi nyo din po sinasabi sa akin doon po sa may Olango Island. Cebu. Sa Cebu po yun, banda. Lagi talagang maganda ang mga anuan sa Cebu, no? Sabi ko kay Jowa, mag-Cebu kami. Oh. Bata pa natin yung kwento mo. Anong ginawa niyo sa Cebu? Nagkwentuhan lang. Oh. Sobrang sarap ng kwentuhan po namin doon. Oh. So, uminom.
Uminom, tapos yun Tapos na. sa tabing dagat, tabing ilog. Naka-tent tayo, di ba? Naka-tent. Nag-tent kayo. So, camping. O, tapos? Tapos yun na. Binira niya na ako. Binigwasan ko na. So, yun ang pinaka-favorite talagang dalawa na hindi nyo makakalimutan. Opo. Hanggang ngayon. Parang ano pa ata yun? Oh, ilang 2021? 2020? Bata pa ako noon. Ako din. So, din daw. Hindi lang ikaw mag-isa. Wala mapilitan eh. Yari kay mama. Pero kayo, sa parang okay na okay naman yung relationship nyo ngayon, napagdaanan nyo yung sa problema sa pera, hindi na rin kayo nagkakaproblema sa sex, di ba? Pero meron ba kayong problema kahit isa lang na, mali nyo lang masagot ko, na gusto nyo itanong sa akin? Po. Sa kasal? Na-pressure po kami parehas. Ay, hindi lang. Ako? Di ba, pressure ka? Pressure ka, sinabi mo sa akin nung kagabi? Nakaraang Sabi gabi? ko sa'yo, Wim, pagdating sa kasal, hindi po ako nape-pressure. Kasi simula pa lang nung araw na magkakilala tayo, tas nag-I love youhan na tayo, sinabi ko na sa'yo na 2027 anniversary natin, papakasalan na kita nun. Malapit na po kasi yun. 2025 na ngayon, kaya sa 2026, mag-expect ka na any day. Mag-expect ka na. Diba? Kinikilig ka pag ganyan siya sa'yo? Onte. Yung pressure sa kasal, sino? Sa o ikaw? Ako po. Nag-pressure ka? Kasi gusto ko na mag-no eh. Bakit? Parang wala na akong gana magpakasal kasi nga nauna yung bata. Parang ayoko na kasi parang feeling ko gastos lang. Tsaka ang dami na babalitaan ngayon na yung mga kinakasal, naghihiwalay agad, ganun. Kasi baka sa iba, yung mga lalaki, pagkasal na, lock na. So, pwede na sila mababae. Kasi ito po, good boy po, hindi po siya nang bababae. Wala nga ako narinig na issue na ganun. Wala po. Parang natatakot ako kasi may iba daw na pag kinasal daw, baka magkababae na, ganun. Baka kinasal naman na kami, okay na yun. Or parang baka feeling niya nasasakal siya sa kasal namin, ganun. Kaya parang takot ako. Ikaw, ano masasabi mo? Kabaliktaran rin po sa lahat ng sinabi niya. Ako naman po, ready naman po ako. Ayun nga po, gaya po na pag-usapan namin, 2027 sa anniversary po namin, parang June 27. Yun po. Mga next year na po, 2026. Gusto mo nang hingin talaga yung kamay Opo. niya. Pero syempre po, Pero paano magpapaalam yun? po Narinig mo ngayon na sinasabi niya baka sabihin niyang no. kahit ayaw niya, pag maganda siguro naman yung sing-sing, oo yan. Pag yung sing-sing kumikinang, tatanggi ka ba? Ay. Pero alam mo kasi, Bim, siguro ganito yun, no? Napakaganda ng ano yung dalawa na parang aura niya sa bawat isa ng palitan ng energy. Kasi kapag nagiging negative ang isa, yung isa nagiging positive. Kasi siguro, naiintindihan mo rin kung ano yung pinagdadaanan niya. At sa aming mga babae, na naranasan namin na ipagpalit sa ML man yan, o sa ibang babae man yan, o sa ibang bagay, kung ano pang dahilan yan. May takot kasi kami na ang isang lalaki, pag nakampante, magbabago. Opo. Diba? Magiging, kaya natatakot siya na masakal, tapos makikita pa sa internet yung mga, at totoo lang, mas nagte-trending pa yung mga pangit na nangyari sa buhay kaysa yung mga magaganda nangyayari sa buhay, diba? So makikita mo, hala, ang tagal nila, tapos nung kinasal, biglang ganun. Opo. Tapos, wala na yung babae, hindi na. So, ang hirap magpa-annulment sa Pilipinas, wala tayong divorce. Di ba parang ang hirap kasi kuha mo na eh. Di ba parang ang babae parang gusto niyan, chine-chase talaga sila. Opo. Di ba? So, pag di na ako chine-chase, kasi asawa na ako, wala na. Di ba? May ganun tayong feeling, which is kailangan lang din natin i-handle na, ayun, tulad yan, napakagaling na ginagawa mo. Ito talaga yun. Words Minsan of po, kunwari affirmation. nag-aaway kami, tapos gaganyan na yung mukha ko. Ang sakit mo lang magsalita, pero mahal mo pa rin ako. Ginaganon niya ko. Hala, para ako nasaniban sa inaano niya ako. Love kita, masakit ka lang talaga magsalita. Sabi niya, ginaganon niya ako. At speaking of salita, ako dati, hindi talaga ako naniniwala sa kasal. At totoo lang, ganyan din ako. May anak na ako eh. Para sampa. Para mabilis silang mawala pag tarantado ka. Pero naintindihan ko na ang pagpapakasal pala ay hindi lang basta pangako sa bawat isa, kundi pangako nyo sa Diyos. Kaya, yun ang isang bagay na, okay, kaya pala may kasal. Kasi, napaka-importante na maayos din yung relationship natin kay God. Opo. 'Di ba? Kay God number 1 yun. Tas sa sarili natin, tas sa partner natin, tas sa mga anak natin. Yung mga ganung bagay. Pero I think, yan, step by step, dahil yun lang kasi talagang ginagawa. Lalo ka na, sa Hazel ata parang 72,000 videos sa isang araw ang ina-upload niya. Di ba kasi sobrang dami yung trabaho eh. Kaya siguro pressured ka din talaga. At speaking of kasal, ako naman na-pressure ako dyan sa bagay na yan. Kasi sabi ko kay Jowa, huwag ka man papropose sa akin nang hindi ako payat. Kasi bago ako nagbuntis, 55 kilos ako. Nanganak ako, halos 199 ako. Tagal ko 80 o 75. Kanina nagtimbang ako, 70 na ako. Wow. Siyempre, nakabahan ako, di ba? Pag pumayat ako ng pumayat,
nagsulat at nagtanong na siya sa akin, syempre, alam ko sa sarili ko na kahit wala din talagang kinang yan, kahit cheese lang yan, sabi ko, oo ako eh. Kasi nagpabuntis na ako dito, ito ang pinili ko. Pero, as a vlogger, as a content creator, ano yung itsura ng kasal? Alam mo naman, daming ganun. Yung kasal ni ganito, bongga, yung gown ni ganito, magkano yung ano mo. Syempre, lahat yun, di ba? Tatanungin, magkano yung nagastos, magkano yung ganito. Lalo na tayo, nag-share tayo ng life natin. Ako, like ko na lang iniisip na, oo nga naman, tandaan nyo, ang pagkakasal ay selebrasyon ng dalawang pusong nagsasama. Dapat kayong dalawa masaya. Hindi yung bisita, hindi yung manonood. Kaya, your marriage is not a show, sabi nga nila, diba? Celebration siya. Kaya pag naisip ako, yung iba kailangan yung gown pa talaga, million talaga yung ano. Parang may ganun ka as content creator, dapat ba para trending, ganun ka din. So, may ganun siya. Tandaan mo, celebration yun na pagmamahala yung dalawa. So, kahit saan man kayo kasal, ano man ang simbahan na yan, ano ba ng setup nyo na yan, ano man ang ganito, huwag kayo ma-pressure na makumpara kayo sa iba. Oo. Siyempre, mataas ang expectation nila sa inyo. Holy Father yan, di ba? At saka Hazel yan. Kaya, gets ko yung pressure na yan. Pero sa nakikita ko sa mata ni Hazel, parang oo talaga siya. Kasi, parang ano talaga niya lang po yan eh. Oo na yan eh. Oo. Oo talaga siya. Ramdam mo. Ita-timing ko lang po. Pag nag-propose naman po ako, ayoko naman mag-propose ng nag-aaway kami. Kumbaga, hindi kami good. Ayawan ka talaga. Oo. Pasayahin mo muna ang todo-todo. Tsaka ka mag-propose para secured. Okay, sige, ngayon ay gagamitin natin ang WIM sa game natin. Ito ay simpleng laro ng turuan. Okay, magtuturuan kayo. Which is which lang naman. Sino ang mas sa inyong dalawa? Okay. Sinong mas ha? Turo ninyo. Sinong mas malibog? Ay, tinuro nila yung bawat isa. Taki na. Sinong winner? Kami dalawa. Paano mo nasabing ikaw? Ikaw ladies first. Ako, wala. Parang gusto ko, kasi ako, talagang sobrang libog ko. Sa kanya lang naman po. Lalo na pag may mga achievement siya, ayan, mas nalalambutan ako. Pag may achievement siya sa buhay, talagang parang gusto mo siyang rewardan talaga. Tapos, kunwari, ginagasasan niya ako, or binibili niya lahat ng gusto ko, ayun, reward niya ako. Ay, ikaw? Anytime. Yun lang. Good. Anytime. Okay. Anywhere. Sinong mas nangangalabit sa inyong dalawa? Ay, si Hazel pala mas nangangalabit. Anong story mo dyan sa pangangalabit niya? Nag-no ka na ba sa kanya? Ano bang ano? Opo. Ay, siyempre po, ang ina mo, kapal lang mukha mo. Tinagyan mo. Naka-live. Parang mga 15 hours, 10 hours na po naka-live. Masakit na. Parang paghiga pa lang po sa kama namin, talagang pumipikit na. Tapos siya po, nakaligo na lahat, nakapabangon na lahat, talagang nakapang 90s na. Fresh na eh. Siyempre, kakalabit na. Ako, tulog na. May maawa ka naman. Please lang. Pagod ako. Kaya naiintindihan ko na po yung mga sinasabi ng pagod ako ngayon. Kasi di na po talaga, kahit anong pisil mo dyan, di na talaga tatayo yan. Wala na talaga. Pagod Bagsak talaga. Saan kinakalabit ko yung kanyang yung junior niya, hoy, gumising ka. Wala na talaga yan. Di naman lang. Ako na nagsasabi sa'yo, mapipikon ka lang sa akin pag pinilit mo yan. Itulog na lang natin. May ganun pa namang burat, yung 1/4 ang yung tigas. Naranasan niyo ba yung ganun? May ganun eh. Tangin na buhay na patay. Alam mo yung ganun. May ganun talaga ito. Ay, hindi mo malaman talaga. Kasi ganun po yung niya, yung titi niya. Ganun po yung titi niya pag nagsi-second round kami. Malambot na matigas, di ba? Gitna lang, buisit. At tatawa dito yung mga putang inang to, yung mga nagbibideo, nakaka-relate ang ano. Sino ang mas nanonood sa iyo ng porn? Siya. Paano mo nasabing ako? Minsan po, kunwari, nung buntis na po ako noon para malibugan ako, papanoodin niya ako ng Yun yung gagawin niya. Kaya ako, ayun, nalilibugan papayag na po ako. Kasi usually talaga pag young love talaga, may mga nasasawang pa talaga mga corn na ganyan eh. Di ba? Pero matagal naman na yun. Pero ikaw yun. Ikaw ba? Sige ako. Pero tinigilan na po namin pananood. Kasi parang pangit po siya eh. Parang every time na nagsisex kami, ang nasa isip na namin yung pinapanood namin. Yes. So, ngayon po, kami na lang po. Iniisip ko siya, iniisip niya ako. Ganun. Making love po talaga. Nag-video kayo sa bawat isa? Hindi po. Ano po? Dati po. Bawat isa, binibidyo yun. Dati. Ano yung mga binibidyo? Kahit ano po. Yung pag nakatuwad po ako. Basta gusto niya siyang panoorin habang nagsisex kami. Pero dinidelete po namin pagkatapos. Agad. Tapos delete po agad. Kasi ayaw po namin magaya din sa mga viral ka na lang bigla. Kasi yung itsura mo, galing pangit po. Totoo, di ba? Yung itsura mo gano'n kasi
Para sa atin, hot yun sa bawat partner eh, di ba? Pero pag na-upload na, tangina, ba't Nakagano. yung itsura? Uy, Noong time po nun, mahaba pa yung buhok niya. Oo. So parang ang pangit naman. Parang, Long hair ba? Parang ganyan dito. Tapos may kulay pa. Bigote, gitna lang. Ay, ba't ginawa mo yung gano'ng hairstyle? Ano lang, Parang curious trip lang ko lang po kasi di ko pa po siya na-try. So parang tinatry ko. Try, yung mga- ayun na lang. Subok lang, at least checklist, gano'n, di ba? Sinong mas may chance na mga liwa sa inyong dalawa? wala. Sure ka? Wala. Kasi sa akin po, wala talaga. Talagang lock-in na po ako dito kahit sobrang sungit nito, sobrang problematic nito. Lock-in na po ako dito. Ako din, may anak na kami po eh. Tsaka magaling naman po siya. Wala naman na po akong hahanapin pang ibang lalaki. Naalala ko lang parang last 2020, parang nape-pressure ako pag talagang paggabi na. Opo. Hindi kasi siya marunong magromansa. 2020. Yung mga... Kumbaga, hindi Ako ko pa naman naman alam yan. pressure. Siyempre, natatakot po ako paano Sabi po pag kasi di po... tinutusok niya po agad, di pa nga ako malambot. Sabi ko, ang sakit-sakit, sabi ko sa kanya. Tapos di pa po siya naliligo. Parang ang baho pa po ng Kasi addict nga ako sa Ay, laro. putak. Addict nga ako sa laro. Magsisex tayo, tapos maano ko pa yung tartar. Kadiri! Tapos minsan gusto niya sa akin pakain yung ano niya, si Junior niya, tapos ang asim-asim, ang alat-alat. Grabe, may ganun ba? Grabe, nahihiya din naman Minsan ako. po, nahawa ka po yung libag. Sabi ko, mo libag maligo ka naman. Tangina mo, ilibag yung burat mo, tol. Tapos gusto mo ipaano? Tawag ko nga po doon El Nino, parang Ay, ito yung ano, itlog na, Diyos ko po, Miss Tony, parang, Pero, natuto na. Ngayon, Natuto na. mabango na siya. Oh. 3 beses na nagtututbrush. Oh. Ah. Talagang mahal na mahal ka talaga niya, ha? po kahit po, ang baho po talaga, sobrang baho niya po. Eh, wait lang. Minsan nakakaano din yan. Kabaligtaran naman. Iba din ang amoy ng pepe ng buntis. Maasim. Nung time na yun, o hindi. Di naman po. Mahilig po ako Parang maghugas. ano lang po. Parang Parang ano ka talaga. Malinis talaga siya sa Bago ako katawan. matulog and what. amoy panis lang. Oh, amoy, parang panis May minsan. panis kasi pero- nga pag umaga, tamod mo na natuyo yun. Ay, tapos sa'yo pa rin galing yung asim. Yung panis, sa'yo pa rin ang galing, putang ina. Diyos ko naman talaga. Okay! Sino po sa inyo ang mas nag-explore sa kama? Parehas po. Parehas po kami. Parehas. Mahilig po kami sa Oh, ma-foreplay pala kayo. Sige nga, sample nga mga foreplay ng mga galawan. Ay, Diyos ko po. Ay, nagkakaganyan pala. Parang lizard lang pala. Minsan po ano siya, minsan po siya, teacher siya. Basta mga iptas. Roleplay! Roleplay pala, sorry foreplay. Roleplay at May foreplay mga dalawa. roleplay din tayo. Minsan ano po siya si Dracula, ako. So yun, minsan lizard ka, ganun ka. Hindi po. Kaya po sobrang saya po ng sex namin. Napakaganda kasi, di ba, parang kayo, tapos ang bata niyo pa, ma-explore kayo, mataas. Kasi usually iba nadala lang, tapos habang tumatanda, tsaka lang nila naiintindihan na dapat mas ma-open tayo, mas maganon. Pero yung sa inyo, sa nakikita ko, parang napalibutan talaga kayo ng tamang tao din. Di ba? Kasi may nag-a-advise sa inyo malamang sa malamang ng anong gagawin pag sa sex life, dapat ma-open at napag-uusapan. Opo. Di ba? Kasi usually mga ganyang idaran, talagang parang papawala eh, May ligaw. mga tao pa nga tumuturo sa akin, paano tsumupa, paano siya, anuhin siya. Sino ba yan? Ba't di niya inayos? Ay, Yung turo. ayos. Yung Umul turo ka niya, nga ng ayusin umul. niya. Oo, kung lawol kayo. Yung po, Isasakit. may mga sa totoo lang po, may mga taong nagtuturo sa akin kung paano yun. Oo. Sino Kung ba yan? nakakilala man tayo ng maling tao, nakakilala tayo ng tamang tao. Oh, naturoan ba siya isa lang maayos sa pagsubo? Hindi. Masakit yung ngipin niya. Sabihin May mo yan brace sa ako nung nakaraan. Ay, may brace ka pala na. Okay. Oh, Okay. Sumasabit eh. Kaya nga, ayan, wala na. pagkasunduan na po namin ay patanggal na lang. Kaya ano yung baluktot ng ngipin niya dyan. Basta walang... smooth. ang- oo. So, smooth na ba nung wala ng brace? Smooth naman. Smooth naman. Umuungol po siya, gabi. Ungol na ungol talaga tong ano. Gusto mo sample, Wem? Ay, ganun pala. yung sample. Pag ganyan na po siya, pinumura ko, tangina mo, ang pangit ng ungol mo. Ayusin mo. Yung paglatin mo. Naninita po, yun lang po yung pangit sa ano namin. Kasi, ayusin mo yung ulo mo, ang pangit. Lakasan mo! Lakasan daw. Ay. Ganun po. So, may pagsita. Opo, may pasita. Okay. Okay, sino ang mas mabilis na labasan sa inyo? Ako. Pero pinipigilan ko lang po. Gusto ko pong masatisfy muna bago po ako. Kasi Kailangan pag mo. naputokan na po siya, di na po titigas. Oo, yun nga. Galit na po ako. Kaya Di amoy na talaga. Awayan na po ako buong araw. Totoo yan. Kahit ako Mainit na naranasan. ulo ko. Iinit talaga ulo mo. Gusto mo magbasag ng tabo.
Sa totoo lang, 'di ba? Pag ano talaga nakakapikon. Kaya kailangan mauna ang babae Inuuna ko ang po talaga. Binibigay ko yung best ko Pero na... minsan po, pinapadalawa niya ako, pinapatatlo niya ako. Oo, bago muna. Ano nangyari ba na bigla lang di na napigilan? Nalabas na. So nagalit ka talaga. Opo, ilang Pinipilit beses. ko ang lambot na ng tita niya. Tapos kung ano-ano na pong masakit na salita pinagsasabi niyo. Hanap na lang ako ng iba, yung mas magaling. Hindi kagaya mo. Ako po, parang binigay ko naman yung best ko. Wala sumobra po yung gigil ko Talagang sabi ko, hindi, mas gagalingan ko pa. Kaya, Feeling ko nangyari nung buntis siya. Tama ba? minsan kahit ngayon po, Kahit hindi nangyayari po, din. Nangyayari pa din. Kasi gagalingan niya sa performance. Pag hindi niya ginanong ko, maghahanap ko ako ng iba. Gagalingin ko siya. Pero hindi yun naman dinadamdam. Alam niyo naman Hindi bugso naman lang po. ng damdamin niyang mga ganyan. Ikaw ba, nasabi mo sa kanya, maghanap ako iba? Hindi po pwede yun. Talagang dali ka. Dali. Tatandaan niya yun kahit mag 2030 na. Totoo, ang babae gano'n. Huwag mo kami damdamin, pero hindi mo kami pwedeng sabihan ng ganyan. Oo. Ang last, mas mainit pa rin makipag-sex sa bawat isa. Yung mas parang mas gigil pa. Parehas po. Parehas kayong mas Parehas gigil. naman. Talaga? So talaga, ano talaga? Para kayong soulmate, no? Sa bawat isa. Kasi parehas kayo, walang change And Siguro po, nung dati, parang minsan, parang wala na siyang gana. Oo. Minsan naman, parang ako lang lagi. Siya lang lagi. Parang, pero ngayon po, Dumating nagkakatagpo po na. kasi sa time na parang naggagantihan kami. Parang libog na libog ako, ayaw niya. Libog na libog siya, ayaw ko din. Parang, gusto mo, sige, ganun. Minsan po nagkakaroon din po kami ng asaran na bitinan. Parang bibitinin ko siya, tapos bibitinin niya ako. pag ginawa niya yun, sir, i-advise ko sa'yo, mo pag lalabas na, takpan mo yung butas. Takpan mo, suka. Promise, pag binatrip ka yan, yun ang panakot ko yan kay Vince, putang ina mo pag ikaw, Diba? Ayaw ko na lang talaga. Masasabog talaga. Minsan okay din na check natin kasi yung level lang, gigil lang isa't isa, di ba? Para din pinag-uusapan at nagagawa natin ng paraan kung paano ba masapainit yung mga ganap natin sa kama. Kasi napaka-importante po yan sa isang relasyon. Na-inspire nga din ako sa inyo kasi ang bata nyo pa pero naging advance na din talaga. Siguro na-push din kayo noon kasi maaga kayo nagkaroon ng anak pero nalalampasan nyo siya. At ngayon ba masasabi nyo talaga na kayo ay going strong? Opo. Talagang going strong. Oh my gosh. Pero diba di din po kasi kaya kung wala din po si Lord sa buhay niyo. Mayroon po kami parang every week kailangan po namin magsimba. May mga week po Tapos na di kami minsan- makakasimba pero parang hindi na kumpleto. Parang Tapos kailangan lagi na. sabay po kami nagdadasal. Habang nagdadasal ako, siya na naman magsalita. Parang binu-voice out namin kay Lord at pinapakinggan namin isa't isa. At lahat po nung dasal namin, ako pinagdadasal ko siya. Siya naman pinagdadasal niya rin po ako. Ganun lang po ko, Lord, bigay niyo lang po yung pangarap ni Wim. Siya rin pala, yun din po yung pinagdadasal sa akin nung narinig ko po yun. Pero sa pagdadasal ninyo, doon ba nakuha ang Holy Father? Bakit Holy Hindi po. Father? Sa game po kasi na yun, parang yung character na ginagamit ko, parang pari po siya. Parang ganun. Kaya yun ang naisip mo din. Mga common na dahilan kung bakit kakaroon ng addiction ang isang tao sa online games is, of course, number one, by research, there are people talaga who are more prone to becoming addicted. Okay? And may mga tao naman na kahit na pagtuunan nila ng maraming oras at panahon ang isang activity, isang bagay, hindi naman sila nagde-develop ng addiction. Maliban sa tinatawag natin na predisposition, there are people who are predisposed to develop addictive personality. May mga personalities talaga that are prone to addiction. Apart from that, also tinitingnan din natin yung coping strategy or yung coping style ng isang tao. When a person does not have enough options in terms of coping, they resort to a fixed activity, and it can be that gaming. So let's say for example, isang teenager na may problema sa bahay, instead na umuwi siya, ang alam lang niya na coping ay maglaro ng computer game. Okay, so dahil nahirapan siyang ayusin yung problema sa bahay at ang alam lang niya computer game, doon na niya ibinaling yung buong oras at panahon niya. Versus ang isang bata, let's say for example na mayroong mga kaibigan, mayroong mga, let's say, may mga ibang access to other activities aside from gaming, then chances are mababa. Apart from coping, meron din tayong yung environment na nakaka-apekto din siya. Kung sino yung mga kasama natin, growing up, are we in a healthy environment? The environment also plays an important role for why certain people become addicted and others. So, ang addiction, yan ay isang symptom. Okay, ang isang tao ay nalululong sa isang activity at sa isang bagay kasi meron siyang sinusubukan na lutasin inside. So, madalas, people who are depressed
who are already depressed, who are experiencing different mental health concerns, ang nakikita nilang escape, ang nakikita nilang solusyon sa problema nila ay addiction. Particularly gaming addiction. Why? Because addiction gives temporary pleasure. Okay? Para sa isang taong naka-experience ng maraming masalimuot na bagay sa buhay niya, or maybe isang tao na dala-dala yung bigat ng emosyon na mga nararamdaman niya because of certain problems, the activity, no, is an easy way para makakuha ng saya, ng sarap, ng pleasure. No? So, nahuhook ngayon yung tao. In general, no, ang treatment option natin for addiction, meron tayo, of course, once you consult a psychiatrist or a psychologist, no, depende sa kung paano ito nakaka-apekto sa buhay ng isang tao. Sometimes, may mga gamot na ni-recommend, no, para mas matulungan yung tao na mapigilan yung tinatawag natin na compulsion o yung desire, yung matinding pangangailangan na magawa, no, yung addictive behavior na yon. And others naman, no, for psychologists, no, we give psychotherapeutic interventions para mas mabigyan pa or matulungan ang isang taong may addiction na mag-develop ng skills in order to better their life. Of course, marami pang other interventions such as, of course, we all know, kapag ang environment ang cause ng addiction, no, we can also suggest rehabilitation, taking the person away from the environment that is, of course, reinforcing, no, the condition. Okay, so pag sinabi nating abandonment issues, ito yung na-experience ng mga taong nagkakaroon ng relationship problem. Naging common yung word na yan, particularly for people who experience problems in their romantic relationships. No? But si abandonment issue, hindi lang siya sa romantic relationship. Actually, nagbe-build yan even as we grow up, no, as children. So, anyone can have abandonment issues, particularly if naka-experience tayo ng loss or naka-experience tayo ng disruption in terms of yung bond or yung connection natin, either sa caregiver natin, sa parents natin, sa friends even, or right now, no, sa romantic relationships natin. One way of explaining kung paano nabubuo ang abandonment issue is, yun nga, yung tinatawag natin na attachment style, no? So, ito yung naging proseso kung paano tayo nag-build ng bond sa primary caregiver natin, which is either ang nanay or tatay natin. Okay, so sinasabi nila na mayroong tatlong style na nabubuo, no, from childhood. So we have secure attachment. Ito yung kahit umalis yung nanay, hindi umiiyak yung bata. Kasi naiparamdam ng nanay yung care, yung safety na kailangan ng bata. So kahit wala yung bata, secure yung bata. No, meron tinatawag tayong anxious attachment naman, wherein ito naman, masyado naman naging dependent yung bata dun sa caregiver, no, in such a way na kapag umalis yung caregiver niya, nanay or tatay, it gives the child anxiety at gives distress, okay? Or nababahala or hindi nagiging kampante and nasi-stress yung bata. And also, we have disorganized attachment. Ito naman yung mga may inconsistent bonds na na-form with their caregivers wherein. Ano siya, it's very complex. Ito lang ay tatlo sa marami pang pwedeng maging reaction, no, ng isang taong lumalaki and kung paano niya natututunan ang salitang relationship, no, sa mga caregiver. So, meron pa tayong nakita na parang, 'di ba, every time aalis yung OFW na parent, mag-iiyak yung bata. May impact yun sa bata. Definitely, pagtanda ng bata, maaaring mag-develop yan ng either anxious attachment or disorganized attachment. Of course, the healthiest attachment will always be the secure attachment, wherein kaya mahalaga, no, na mai-provide ang attention, ang presensya natin, no, sa mga lumalaking bata kasi yun ang tutulong sa kanila para maging confident sila na mag-handle ng relationships in the future. So, of course, the answer is yes. No, so gaya nga nung sinabi ko, no, aside from anxious attachment, meron din tayong avoidant. So I think yun, no, yung fear of commitment, it happens with avoidance wherein maaaring nung lumalaki sila, hindi nila nakuha yung pagmamahal at pag-aaruga na kinailangan nila. Instead of forming relationships, natutunan nila na ilayo yung sarili nila sa mga pagkakataon na may pwedeng mag-remind sa kanila dun sa hindi nila nakuhang pag-aaruga or pag-aalaga growing up. So, anong question ulit, sir? Sige, sagutin ko ulit. Although
Pwede po ba magkaroon ng fear of commitment dahil sa unresolved abandonment issues? Okay. So, of course, yes, pwede magkaroon ng fear of commitment due to abandonment issues because ang goal naman natin, no, when we experience difficulties is para hindi na natin sila ma-experience ulit. No? So, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin yung way of, or tinatawag coping. No? Yung paraan ng coping is hindi na mag-commit. Kasi nakita natin na, or we were not able to experience as children a stable commitment from our parents. No? Siguro sabi nung nanay dun sa bata na may commitment issues, sige hindi na ako aalis, hindi na ako mangibang bansa anak. Tapos the following month, kinuha na siya, so na ng barko yung nanay. Halimbawa lang, we have one case like that. No? So later on, no, yung bata, hindi na naniniwala sa promises. Or to put it shortly, say it bluntly, hindi na siya naniniwala sa commitment. Sa ngayon, syempre na dami nyo ng pinagdaanan, going strong kayo. Yung problema, hindi pa rin matatapos. Yung comments, hindi yan mauubos. Yung sasabihin ng iba o ng trolls, kung ano man, pakikialam, minsan mayaman na lang. O kaya gagawa na lang. Paano nyo to pamahahandle? Or ano ba yung mga gantong issues? Ano yung mga advice nyo? Like, paano nyo lalampasan pa to? Yung mga paparating? Ako naman po, sa totoo lang po, may mga basher, oo, meron. Pero karamihan sa mga basher ko kasi sila po yung concern na para itama ako sa mga maling nakikita nila sa akin. Minsan po nakikinig din po ako sa mga taong sa social media. Kaya po, kung gaano man ako ka-strong, kung gaano man ako na-build up, isa yan sa mga taong nagko-correct sa akin. Kasi nagsimula po ako sa walang alam. At ngayon po, mas nagiging maayos na po ang buhay ko. Siyempre, sa mga advice din po ng mga tao or sa mga iba na feeling nila na basher sila sa akin, pero hindi. Yung mga ibang basher, ang laki po nang naitulong sa akin. Kaya thank you so much po. Dahil po dyan siya na po ang Miss Universe. Pang Miss Universe talaga yung sagot ni Hazel. Ikaw naman. Ano po yung tanong? Ayun, putangin na Kalimutan rin. ko na eh. Chat ko na lang. Hindi, joke lang. Natutunan mo naman sa mga bashers na to na hindi humihinto sa'yo, sa inyo. Sa Wala po pag-handle kasi nun. siyang- Sa pag-handle nyo. Wala po kasi siyang basher, mami. Oh. Ang mga bashers ko po Uy, kasi... may mga nambasa yun, nagka-issue kayong dalawa. Opo. Yung hiwala, yung ganyan. O, diba? Ay, sa Siyempre, mga- kahit ano sabi mo, may mga nabasa ka doon, na-hurt ka din. Opo, O, ang ano ko lang naman po doon, wala naman totoo dito. Masakit sa pakiramdam kasi alam ko yung ano totoong nangyari. Pero lagi ko na po sinasabi, pag pinatulang ko to, mas lalala lang, ganito, ganyan. Mas pinaano ko na lang po talaga na hayaan na lang sila at alam ko naman po yung totoo at hindi. So, yun po. yun ang panghahawakan mo. Yung totoo, yung realidad. Hindi yung sa social media. Alam niyo naman sa social media, diba? Napakadaming kapekean, diba? Ako po, pag kunwari, marami nang nangyayari sa buhay ko, ibig sabihin, mas umaangat pa ako ng todo. Yun din po yung feel ko. Kasi ngayon, parang dati wala akong basher kasi kumalma ako. Oo. Tapos ngayon, parang may mga kahit pananamit ko, kahit makeup ko, napupuna na nila. So parang, parang umiingay na naman ako. Kasi minsan ang content creator, hindi laging nasa taas eh. Minsan, Wala namang laging nasa taas. Baba, Oo. taas, ganun. Oo. At saka, you are someone special kapag may tao magsasayang ng oras na mag-comment, pakialamanan yung makeup mo, tulad nga na sabi mo, yung buhok mo, yung weight mo. Kasi you are something interesting. Di ba? Ganun yun. Ngayon po, yung mga basher ko, wala na kasi pumayat na ako. Ano? Wala, kaya nga, mabawasan na sila. Paano ba yan? Paano ba yan? Pumapayat. Slay na. Hindi, totoo, nagulto ka. Ang payat niya sa personal. Naloka ako sa camera kasi mas, hindi ko alam kasi sa height mo, kaya wag ganun. Pero, ang payat niya. Pumayat ka na, oh my God. Maraming gagawa na kung ano mang ginawa mo. Totoo, kasi may pikos, ang hirap magpapayat. Yes. Araw-araw po akong nag-workout, araw-araw po akong nagda-diet. As in, kung ano po yung resulta ngayon, pinaghirapan ko po talaga siya ng todo. Kasi, na-stretch yung chan mo. Diba daming changes eh. Tapos, ang hirap ng, lalo pag dalawa na yung anak, ang hirap magpapayat. Sobra. Pero ikaw, as pinagdaanan nyo to, kunwari, ito, one day, wapanood to ng anak ninyo. Same as may mga, pwedeng ibang mga batang nanonood sa atin. Kung may mga tao na mong tatanong sa inyo mga bata, dapat ba nilang gayahin yung ginawa ni Wim tsaka ni Hazel na nagjowa kayo ng mas maaga? Hindi po. Hindi po. Kaya nung time po na nabuntis siya, parang natakot din po ako na i-reveal kagad sa social media kasi po as mga social media influencer parang baka inormalize na po nila na 17 pala, 18 pa lang, magjowa-jowa ka na dyan, magbuntis ka na. So, yun po yung para lang naman po sa akin na ayaw ko pong maano po ng mga bata na ay sila nagbuntis Kinaya, na, nag-anak, pinandindigan, ayos nga lang. Sa totoo lang, kung iba yung nakikita nyo sa social media sa kumpara sa personal life. Kung kayo, bata
bata pa kayo, enjoy nyo yan. Kasi kami, marami rin kaming regrets ni Wim. Hindi nyo lang alam. Marami rin kaming regrets ni Wim dahil nagkaroon kami ng anak agad. Lalo na yung mga pangarap namin, hindi natuloy. Kaya kayo, sa mga bata pa na nanonood kay Mami Tony, ayan, sana enjoyin nyo lang. Condom kayo kung pwede. Kasi may iba mga arte, ayoko ng condom, gusto ko skin to skin. Magtigil, 'di ba? May mga ganun kasi. May Pero iba pa ayaw ng condom kasi masakit. Ganun. oo, maglagay mo Mag-lubricant lubricant. O, 'di ba? May mga makakatulong na ganun. Pero kayo din, kung meron man ang dadaan sa relasyon na wala na andyan na, may anak na din, at gusto na lang ihinto yung relasyon nila. Ano ba sa tingin niyo yung ma-advise niyo sa kanila para hindi sila tumigil at ituloy pa nila yung buong pamilya sila? Kung kayo, parang feeling nyo wala na, katulad na nangyari sa amin. Ilang beses nangyari sa atin? Minsan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi madadaan lahat ng problema nyo sa maayos na pag-uusap. At syempre, wag rin kayong makakalimot kay God. At may iba kasi kaya naghihiwalay kasi bulong ni ganito, bulong ng ganito. Lagi kayong mag-usap dalawa magjowa. Lagi kayong mag-usap dalawa magpartner. Kasi kayo lang din naman magkakaintindihan eh. Kasi kung iintindihin mo or paniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sa jowa mo, walang mangyayari sa inyo. Kaya, kung gusto nyo pang magtagal, dapat talaga more on communication po talaga. At pagkakaintindihan. At magkaroon ng mahabang pasensya sa isa't isa. Kasi, hindi naman po perfecto yung partner nyo. Siyempre, may tao lang din sila na nagkakamali. Para naman po sa akin, ang ma-advise ko po muna, siguro ayusin muna. Try nyo munang ayusin, huwag kayong magdesisyon na galit sa isa't isa. Try nyo munang magdasal. Try nyo ipasok si Lord sa buhay nyo. Kasi nung kami, madalas na yung away namin, pinasok naman si Lord sa buhay namin, parang mas nagka-direction pa. So kayo, try nyo magkaintindihan din, communication din talaga. Tapos, try nyo ayusin. Pag kupal pa rin yung isa't isa, maghiwalay na kayo. Ganun lang. Pag wala talagang pagbabago. Kesa ano. Kasi mahirap na ipilit na ikaw, pinipilit mo, ginagago ka na itong isa. Hindi na pwede yun. Kailangan kampi kayo. Opo. Hindi yung kayo yung nagpupuksaan, nag-aaway, di ba? At saka doon walang ibang involved, di ba? Ayun kasi madalas yung nagkakaroon ng third party. Opo. Wala naman po. Pero Kung sa inyo, meron wala man, Pero, ikaw, masasabi mo, Wim, as a father, paano nabago yung buhay mo nun as ikaw? Bigla ko lang po na-realize na ang dami ko pa palang hindi nagagawa as a bata. Tapos, ang dami pa palang mga, dapat nagawa ko na to, ganyan, ganyan. Tapos nung nagkapamilya na po, parang mas naging responsable po. Parang namulat na ganito pala talaga ang buhay. Lalo na pag may partner ka na, kailangan mo na kumain ng pride mo, talagang kailangan mo na intindihin. Hindi na ego mo ang mauuna. Hindi na pwedeng galit ka ngayon, nagalit siya, magagalit ka pa ng todo. Hindi mo na ma-apply yun anytime. Parang naanuhan ko po na mas taasan pa yung pasensya, maging responsable. Pero masasayang ba na you are proud as a father dahil ginawa mo magbago para mapanatiling buo yung pamilya mo? Opo. Talagang... Yun ay pagmamalaki mo sa mga anak mo. Opo. Talagang kung pride man ang usapan, sinuko ko na yun lahat para lang maayos yung pamilya namin. And you, Hazel, sa parte ng sa anak mo, are you proud of yourself na pinili mo na maging buo yung family ninyo kahit may mga struggles kayo? Opo. Proud na proud po ako at super happy ko lagi. At nagpapasalamat ako kay Lord na thank you Lord kasi binigyan niyo ako ng ganito kakukulit na anak. Kasi pero iba kasi yung turn, parang ikot talaga ng di ba? Turn ng buhay mo nung nagkaroon ka ng babies. Sobra po. Sobra. As a mother, happy ka ngayon? Masasabi mo? Happy po ako ngayon ng sobra. 100% po. At lalo na po yung mga anak ko, hindi po sa kanya lumalapit sa akin po talaga. Uy, yung Ay, isa ikaw lang. talaga. Yung isa lang, yung akin sa akin lalapit yun. Yung panganay po sa kanya, yung bunso ko po, hindi po sa kanya lumalapit. Pag nandyan ka. Pero second option ako noon pag wala ka sa bahay. May favorite kasi yung bata, depende yan di ba? Parang sabi nga nila ako, lapit na lapit sa akin yung ko, bunso namin, si Tyrone. Pero pag kunyari nagtuna daw yan, o lumaki, gusto din daw sa tatay kasi kung paano makipaglaro. May ganun din daw yan Kung naman si Tyrone niya, sobrang lapit sa akin ngayon, baliw na baliw kay Vince, di ba? Kasi, sana magkaroon kayo ng girl. Alam niyo, iba din ang may girl. Yan na nga po. Plano din naman po namin, pero sa ngayon, hindi pa. Hindi muna. Kasi Pahinga po, na muna. lahi po talaga nila yung lalaki talaga. Oo nga, kasi puro, di ba, dalawang lalaki. Pero gusto mo rin magka-girl na Opo. Sa totoo lang po yung bunso namin, girl po talaga siya. Dapat.
Tapos? Girl na pang babae na po lahat ng damit, pink, ganito, nakapag-gender ganyan. reveal na. Hindi. Na-reveal po namin through video pero di pa namin na-pinost. Oo. Parang compilation lang namin na hulaan nyo, anak namin, ito ganyan. Kinakausap po namin mga kaibigan. Nakapag-bili na rin ako ng mga damit, lahat. Tapos, Lahat po, pambabae na lahat. tapos may tumubo. Tapos paglabas, sabi ko, Dok, ano po yan, Dok? Nakadamit na babae. Oo. Kasi binigay namin yung babae na damit. Ako naman po, ikaw na. Sabi ng doktor, bakit pink yung damit nito? Lalaki to eh. Nagulat po kami. Tapos ako naman po, kakatapos ko lang po, CS po ako. Pagkagising ko po, nanginginig po ako. Sabi ko, asan na po yung baby girl ko? Healthy po ang baby boy niyo. Ha? Baby boy? Sabi ko, hindi. Babae po talaga anak ko. Na-deliver na po yung healthy baby boy. Tapos gulat na gulat po ako na parang hindi totoo to. Baka nagkapalit. Oo, isipin mo, babae yung ano eh. Babae yung anak ko. Nagulat kami dalawa. Pagkakita mo, lalaki talaga. Pero naka-pink. Nag-iisip pa nga po, baka Kasi mo po, pinapalitan. ang pagkamali lang po namin pala is yung parang ultrasound namin na parang i-reveal na po ng doktor kung lalaki ba o babae. Hindi po pala nilagay ng doktor. Gender niya pala ang nilagay. So, female ang nakalagay. Gender niya pala, hindi pala sa baby. Kasi magpapa-gender reveal daw kami. Sabi ko, oo. Kaya pala hindi na ilagay ng doktor yung gender. So, akala po namin, parang Gulat 3 to 4 kami. months pa lang yung tiyan. Babae na yan talaga. Babae talaga. Sabi ko May pa nga po pangalan na nun, nga po sila. May pangalan na nga po yung babae. Oo. Kaso nga lang po, nung lalaki yung lumabas, dali-dali po talaga kami nag-isip ng pangalan. Parang ilang oras lang tayo nag-isip. Sabi ko, Hayden na lang. Hayden Titi. Parang ganun. Hayden. Yung pangalan po. Pero happy naman, di ba? At least may kalaro na yung isa, may kabardagulan, di ba? Lalo pag lumalaki Bubugan na yan. po sila. Diyos ko po. Eto na. Ano ang pinakagusto mong narinig sa partner mo kapag nag-sex? Pag-ungol po. Ungolibim. Pag-ungol tsaka pangalan ko sinasabi. Sinasabi niya Hazel Grace. Okay, ikaw Say naman. my name. Say my name. Ay. Ginagano ko lang. Pinapasabi mo sa akin. Bakit yung pagtingin mo parang... ano ang pinakagusto mo? Hazel, wag ganun ako. Hazel! Sa akin naman po, alala po, normal lang. Ano normal? Sabi mo na! Yung pag-ungol. Nilalakasan niya po ng bayo para sumigaw ako. Gusto ko pala yung pinapasigaw. Ang sakit na. Hindi parang na tuta. ungol eh. Sakit na yung nararamdaman ko So yun ang eh. gusto na narinig sa'yo, malakas na ungol. Ito naman, ano ang madalas mong sinasabi sa partner mo kapag kayo ay nagkikeme? Ano ba sinasabi mo? Ikaw. Wala eh. Hindi, ano ba? Wala po. Parang pag hindi, nagpapaalam po siya. Papaalam po siya na, tara na, mag-sex na tayo. Parang ganun. Ready ka ba ngayon? Gusto mo Wait lang, habang nag-sex ata eh. Habang nag-sex po ba? O bago? Habang. Tahimik po kami. Tahimik kayo. Parang, Minsan po may pikit po kami, dalawa, para ma-feel namin talaga yung katawan namin sa isa't isa. Parang bulag-bulag kayo gano'n. Di, nag-ano Ba't di kayo tayo? mag-shades? Baga. Sasabihan kita, ikaw naman sa taas. Ayun. Ganon. Taas ka, bababa ako. Anong gusto mo? Ako sa Mabilis o taas? mabagal? Yan, mga ganon yung tanong. Okay, so may question and answer portion pala dito sa ano. mga Ano ba ang tunog ng climax ni Hazel at ni Wim? Yan ang mga gusto talagang makita ng mga tao marinig eh. Ikaw, gayahin mo siya kasi ikaw ang nakakarinig sa kanya. Para si Hazel. Ikaw naman, para si Wim. Ang pangit no. Ang pangit po nung ungol niya, Miss Tony. Pag naririnig ko na po yun, nawawala na po yung libog ko. Tangin naman, pangit mo talaga. Kaya nakaganon na ako. Para hindi ka na umano. Babe lang. Ang pangit niya po umungol talaga, Miss Tony. Bakit? Ano parang? Parang asong nauulol, gano'n. Parang ang pangit po talaga. Sabi ko, Baka natatawa ka kasi. hindi po eh. Siya po umungol. Baka siya'y bakit, hindi uul. Oo nga, baka gidardiin mo lang yung, pati yung ungol ko, dinadamay mo. Hello? Kaya po sabi ko, galingan mo yun dapat, yung smooth lang na parang kumakanta ka, tinuturuan ko po siya, kahit po pag sip-sip ng dead, hindi po siya marunong, kinakagat niya po. Ba't ka nang kakagat ng utong? Ba't naman ganun, Wim?
Tapos, ang sakit-sakit niya po mamisil ng dede. Sabi ko, hindi ganyan. Pero nga natututo naman na. Hindi pa rin po. Siya ba ang first time mo? Hindi po. Pero, hindi ka pa, kasi syempre 19 pa lang, di ba? Hindi ka pa ganun ka-experience. Kaya siguro wag hindi siya laspag, hindi siya madami nakaano. Kasi nung first time po namin, 3 tusok lang. First time ko lang din po nun. Ko, Oo. yun na yun? Yun na yun? Oo. Sabi ko, parang 1, 2, 3. Tapos na po. Hindi ko po alam bakit ganun. Tapos ka na nun. Opo, sagad na yun. Kumbaga, pag Ay. inapatan ko pa yun, sa loob na yun. Kaya pala sabi niya, parang natuto na kami mag-sex together. Sabi niya, kaya pala iniiwan ako ng mga jowa ko. Ikwento mo na, hindi ako magkukwento nun. Sige na, ikaw na. Sige, kaya pala. Ikaw na, nakakahiya naman. Baka manood pa, may pamilya na din yung mga yun. Ako Sabi niya, pahabulin. kaya pala iniiwan ako ng mga jowa ko kasi hindi ako 3 tusok lang eh. Hindi sila nasasaktan, sabi. Yung iba, naiinis ako, 3 minutes lang kayo magano. Ito naman, 3 tusok lang. Opo. Tapos na. Nagulat ako kasi Parang akala ko, sagad natin 1 minuto eh. ganun po siya makipag-sex ng first time po namin. Pero tumatagal, nagiging better na tayo, syempre. Kaya na patagalin, kaya pa 30 minutes. Nanonood Ay. po kami ng porn. Ay, ganito dapat makipag-sex, ganyan. Oo, ginuturuan mo pa ako, ganyan, no? Ganyan. Ganito gawin mo. Kasi po may mga kaibigan, hindi natin maiwasan na may mga kaibigan tayong malilibog, gano'n. ano. Kinento ko sa kaibigan ko, sabi ko, sis, bakit ganun si JM? 3 lang tusok, ganun. Sabi niya, ha? Bakit ganun? Baka naman daliri niya yung pinasok niya. Ay, Feeling ko po parang daliri niya po nung time na yun. Kasi ano po, ba? super, Ano ba? Sagutin mo, daliri ba yun o yung ano? Akin yun, ma'am. Hindi daliri yun. super po kasi, super bilis lang. Parang hindi po pinasok. Ano kasi yun? Talagang gigil. Talagang gigil. Ako rin po, sobrang Tsaka, gigil isa pa, naman. Wim, bakit ganun? Kaya lang naman ganun din ang lalaki. Kasi nga, parang hindi pa talaga sanay sa mga ganung bagay. Oh, grabe yung excitement talaga. Excitement. Oo, pag ginawa ko mo siya, masasabog na yan. Ganun talaga yung mga atake talaga niyan eh. Oo. Sa totoo lang, di pa tayo nagsisimula nun, naglalaway na. Ay, oo, tama. Tapos po, Lalaway na. sinusundo ko pa lang po siya sa airport. Ang laki-laki na ng titi niya talagang tumatay. Paano mo na- Sa airport, may eroplano na kaagad na ano. Kasi po, nagkita po kami. Pagkita po namin, hinolding hands niya po ako. Tas, Habang ayun na. nakalagay dito yung kamay. Yung yung titi niya gumaganon po. Sabi ko, parang na-turn off po ako nung time na yun eh. Kasi, Bakit? Sa laki o sa ano? Na-turn up ka kasi tumayo, ganun. So ikaw, ano ba nangyari nun? Bakit tumatayo agad yung titi mo? Nasa airport pa, hindi ka makapagpigil naman ng Parang excited lang ba? Parang maganda so, kasi. pakay mo talaga, birahin ako. Hindi, wala akong pakay. Pumunta ako dito sa Manila, pinuntahan kita na ang tanging daladala ko lang, kahit mayakap ko lang to bago ako umuwi ng Tapos pumunta sa Mindanao. Manila po, 2,000 lang yung pera. May ganun pa talagang inilaban talaga niya. Nga po. So gusto mo lang siya mayakap. Eh, di Yun niyakap na mo po lang, yung ba't tinira mo pa? Ako. Ba't niyakap mo lang? Siyempre, parang papansin ka din eh. Kumbaga. Siyempre, grasya na. Tanggihan mo kaya pa. nga Grace, matatagyan ng Hazel Grace, di ba? Kumbaga, nagpapakita na ng mga senyalis eh. Hazel Grace na yan, tanggihan mo pa. Bira. Wala ganon sa Mindanao. Sa Mindanao, kamukha ko na nga yung babae. Ang taray pa. Di na. Putang ina mo. Di na. Kamukha ko na nga. Ang arte pa. Di na. Oo. Dito na ako. Sabi ko pa nun, ganito pala dito. Oo. Kaya pala, tigas na tigas. So sana naintindihan mo na siya. Alam mo na yung sagot. Talagang gigil kasi nga, pagmamahal yun. Pure Tapos ang yun. tagal niya pa pong ipasok. Sabi ko, Siyempre, wait lang. Ang promise ko sa'yo kasi nun, ang tagal niya pong ipasok. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Bakit ang tagal-tagal pa? Yung first time po namin, ang tagal niya, wait lang, let me handle this. Sabi niya po, English pa siya. Oh. Di, sabi ko kasi sa'yo nun, sinisigurado ko sa'yong hindi ka masasaktan. Oh. Yun lang. So, paano mo sinigurado? Libog na libog Ay, ka talaga oo, bago oo. ko yan. Nakakatakot yung ano. Talagang bago ko yan. Iginanon, oo. Oh, Iganon, talagang. Nung first time, inaano niya pa yung dede ko. Tapos, hinalikan niya ako ng todo. Parang ganun po yung... Pero napakaganda nun kasi very thoughtful of you. Iba kasi pinapasok na lang kagad eh. Nung pangalawa po, dumugo. Pangalawa. Pero nung una, hindi. Kasi very ano talaga Opo, kasi eh, diba? parang natatakot din po ako. Baka matroma to. Sa laki ba naman nito? Kumbaga, Malaki ba? Ay, di mo na lang ako pinatapos. Sige, ikaw na. ay. Sige. Mamaya i-describe Kumbaga, ko ang ano ko lang sa'yo kasi noon, parang ayoko lang masaktan to. Dapat, dapat hindi niya pagsisihan to. Dapat,
ano lang, smooth lang, na ganito pala to. Deliciousness pala to. Ay, deliciousness. Hindi Okay. nga eh. Pero nung pangalawa po, nasulit po namin yung pangalawa. Hindi nga eh, sabi. Pagka sabi niya, deliciousness. Hindi nga eh. Wala ba? Malay, masagad din tatlo eh. Ano magagawa ko? At least hindi na ganun ngayon. Tatlo lang ba hanggang ngayon? Pangalawa po, Oo. nag-aaway na. Parang nung kinabukasan, parang nagkakaano pa kami, nagkakahiyaan. Nung magtapos na. Kasi pagkagising, kakayaan pa. Nagkakaya Tas kasi ulit-ulit kakatapos ng lang ano. namin. Ganun. Tapos sumisenyas na siya na, Mamaya. Ako talaga nagsinyas, ikaw nga ka mo. hindi ako, siyempre nahihiya ako. Alam mo, mukha akong pagong. Mas lalong mukha akong pagong nung pumunta ako dito. Talagang, Ako pa talaga nalibugan nung time na yun. ang kapal naman ako. Sinong pogi yun? Mamaya ha, galing probinsya lang ako. Isa lang akong probinsya nung dumayo sa Manila. Wala akong mag-astang malapakboy na ganun. Tsaka, sobrang excited niya rin sa Manila. Diba? Kaya sobrang tigas pa talaga ng titi niya noon. Wala, excited siya sa lahat. Ang tagal niya po bago ipasok. Tapos nung pangalawa po, magaling na po siya kasi. Oo. Siguro kinakabahan lang din. No po, kinakabahan. Kasi po, meron mga natutulog sa gilid eh. May ganun pala. Umaga, siyempre may tao, umaga. Tapos yun, nag-start na kami mag-exhibition na mag-exhibition. So yun na, palala na palala. Hanggang sa may mga 90s na, kung anik-anik na. Nag-toys kayo? Toys, wala. Nung Laruan. nakaraan, nag-toys Ay. tayo, yung vibrator. Nabuto. Nung ano, Sino yan? Wait lang, i-explain mo, sino yan? Nung nasa condo tayo, yung hindi ka pa marunong makipag-sex, nag-vibrator na lang tayo. Yung ganito kaliit, hiniram pa nga yun ni Princess eh. Uy, wagit ka pa ng pangalan. Pati ka mo, ibalik mo ni Princess. Hindi na. Ay pucha, Princess, tinatawagan kita, nanawagan ako sa'yo. Oo, Sino? parang Pakibalik po yung vibrator Nalala mo niya. Naalala ko na. Yan, naalala yan pa yung mga low performance pa ako ng mga araw na yan. So ngayon, high ka na. Talagang no need na ng mga ganyan-ganyan. So ngayon, naaalala nila, di ba? Eto na, ang ating last question. For Hazel and for Wim, what is the best position? In 3, 2, 1. Ay. Po ako sa kanya. Doggy! Doggy po. Lalaki talaga ganun mo, doggy. Ang babae naman, gusto niya nakaganon lang. Masarap yung ganong pakiramdam. Oh my gosh! Thank you so much, Rim at saka Hazel. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin sila! Pinagbigyan si Mami Oni na may share nila ang kanilang experience. Oh my gosh! Saan po namin kayo, mga baka nanonood sa akin, gusto kayong i-subscribe, i-follow, pa-plug naman po ng mga social media accounts ninyo? Sa TikTok po, Queen Loves po, Hazel Grace. Sa akin naman po sa TikTok, Holy Father. Yun lang po. Nag-YouTube po ba kayo? Opo. Ano pong YouTube nyo? Hazel Grace. Holy Father pa rin mo. Ganun pa rin. Facebook? Ganun pa rin, Holy Father. Okay. Hindi sila nababat na pangalan. Yun na pa rin. So yun guys, kung kayo ay na-inspire sa kanilang kwento, comment po kayo. And syempre, kung gusto nyo po na mas mag-updated kayo sa buhay ni Hazel at saka ni Wim, pwede nyo po silang i-follow sa kanilang mga social media accounts. Again, Founders Position every Friday, 7 p.m. po yan. Thank you so much ulit guys. Thank you so much sa pag-share ninyo. Thank you so much.